Ayon sa mga ulat, ang maling anak ng Shen Group, Shen Gero. Sa wakas ay nakita na ang pamilya, ang anak ng Shen na lumaki sa ordinaryong pamilya. Sa wakas ay naibalik na ang pagkatao, bumalik na sa piling ng mga magulang, at ang peking anak na sumakop sa pugad. Si Kero ang tunay na anak ng Shen. Kaya ang panganay na anak ng Shen ay malamang na siya ang aming tunay na kapatid na babae. Kaya bilisan nating sunduin ang kapatid. Huwag magmadali. Dahil si Kero ay nakabalik na sa Shen, malamang ay sasabihin niya ang tungkol sa problema sa pera ng pamilya. Kung gusto niyang bumalik, tiyak na babalik siya. Tulad ng dati, mananatili tayong itago ang ating pagkatao. Ikaw ang magnanakaw. Ninakaw mo ang 20 taon ng aking buhay. Xingxin, hindi ka namin tunay na anak. Si Kero ang tunay. Bakit mo pa sasabihin sa kanya iyan? Ikaw, ngayon ay mag-impake ka at lumayas. Kaya kapag nahanap na ang tunay na anak, maaari na akong itapon ng walang pag-aalinlangan. Mayordomo. Ihatid si Xingxin Salin. Hindi na aalis na ako mag-isa. Pagpapalit ng 20 taon na buhay. Naranasan mo ang karangyaan at kayamanan. Ngayon ay dapat mong gamitin ang kasal sa G para mabayaran ako. Ginoong G, Natagpuan na ang iyong tagapagligtas. Saan? ito ang binibini ng pamilya Shen. Bukas, bibisita tayo sa pamilya Shen. Oh. Magkikita na tayo. Ewan ko kung naaalala mo pa ako. Kaya pala ang aking tunay na mga magulang. Nakatira dito. Magandang araw. Ako si Shen. Lin Yuxin. Ikaw ang batang napalitan sa pamilya Shen. Oh. Bumalik na ang anak na babae. Talaga? Sige, papasukin mo na siya. Sandali lang. Nakalimutan mo ba si Kero? Pinalaki natin siya ng maraming taon. Tapos nang marinig na ang kanyang tunay na mga magulang ay may pera, sumama na siya sa kanila. Masama ang sinabi sa atin. Para sa akin, tulad ni Kero, huwag muna nating sabihin sa kanya. Mas mabuti kung hindi niya alam na ang pamilya Lin ang pinakamayaman sa Hilagang Lungsod. Sige, ganyan na lang. Yushen, pumasok ka na. Xingxing mabuti ba sa iyo ang pamilya Shen dati? Kasalanan ko ito, Ina. Hindi ko natuklasan ang totoo. Ang nakaraan ay hindi na mahalaga. Ngayon, ako ay anak na lamang ng pamilya Lin. Nakita mo na, ang bahay natin ay isang lumang bahay lang. Walang sapat na pagkain. Kung hindi mo kayang tiisin, bumalik ka na lang sa pamilya Shen bilang binibini. Pinili kong bumalik sa pamilya Lin. Ipinakita ko na ang aking desisyon, at saka, sa mga taon na nasa pamilya Shen. Marami akong natutunan, sa hinaharap, magtatrabaho ako, para mabuhay ang tatlo natin. 8 kami sa pamilya. Kamusta ako si kuya mo? Ngayon, maliit akong kontratista. Kuya, Oo nga, bukod kay Kuya May, 4 ka pang mga kuya. so magkano ba ang kailangan kong kitain sa isang araw? Para masuportahan ang malaking pamilyang ito. Kamusta? Ako ang pangalawang kuya mo. Delivery rider ako. Kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang sa pangalawang kuya mo. Pag nadaan ako, bibilhin ko para sa'yo. Ako ang pangatlong kuya mo. Kung may mang-api sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Babaliin ko ang binti niya. Maayos naman ang unang 2 kuya. Ito naman ang pangatlong kuya. Parang sosyal na binata. Huwag na kayo dito tumayo. Pasok na. Xingxin
Nagluto ako ng ilang ulam. Sana magustuhan mo kung ayaw mo sabihin mo kay nanay. Bibili ako para sa'yo bukas. Nanay, hindi ba natin kayang bumili ng karne? Ito pa ang pinakamagandang pagkain na nakain natin sa mga nakaraang araw. Ang galing magluto ni nanay. Ang sarap ng luto niya. Kung magbebenta siya ng baon sa construction, baka malaki ang kikitain. Kahit papaano, kayang buhayin ang buong pamilya ay walang problema. Talagang isa siyang batang hindi marunong magtiis. Hindi na kaya ang ganito. Nagpasya akong lumabas bukas magbenta ng baon. Bunso, talaga naman, hindi pa bumabagsak ang pamilya natin sa ganyang punto. Singsin, maganda ang idea mo. Pero sino ang gagawa ng mga baon? Magaling ka magluto. Ako na ang maghahanda ng mga sangkap. Ikaw naman ang maglalagay ng pampalasa. Tayo na lang magkasama. Ano ang tawag mo sa akin? Sa madaling salita, papunta ako sa bahay. Nakakita ako ng ilang lugar na ginagawa. Nagbebenta ng baon sa harap ng construction site. Ipresyo natin ng mas mababa. Magaling naman si nanay magluto. Hindi tayo mag-aalala na walang kita. Wow, maganda itong idea. Kaya sasabihin ko sa mga kasamahan ko sa trabaho, i-promote ng mabuti. Dalhin sila sa tindahan para kumain. Nagpatiya, Mag-resign na ako sa trabaho para tulungan si Bunso at si nanay sa pagdadala ng mga gamit. At kami rin. oo, kahit na ako. At ang iyong ikaapat na kuya, malapit na kaming mag-aral sa malayo. Hindi madalas sa bahay. Pero sinusuportahan namin si Bunso. Laban. Kumita ng malaki. Tito, dumating ako ngayon, ay para kay Miss Shen. Baka naman, magpo-propose ba siya sa akin? Kero, kilala mo si Ginoong G? Iniligtas ako ni Miss Shen. Ngayon, pumunta ako. Gusto kong humingi ng kamay ni Miss Shen kay Tito Shen para pakasalan si Miss Shen. Sa wakas nakuha ko na. Tama nga ang pagbalik ko sa pamilya Shen. Kero, kailan mo na iligtas si Master Dat? Sa pamilya Lin ba? Tatay, mga nakaraan na yan. Medyo nakalimutan ko na. Binanggit lang ni Kuya Chukshu. Saka ko lang naalala. Oo, mayroon ngang ganoon. Bakit ang binibining ito ng pamilya Shen? Ang ugali na nasa aking alaala ay hindi gaanong katulad. Master G, kailan mo balak makipag-engage kay Kero? Wala namang pagmamadali. Magkasama muna tayo ng ilang panahon. Kung tutuusin, kung si Miss Shen ay hindi ako gusto, hindi ba ako magiging mapilit? Hindi ito panggigipit. Oo, gusto ko. Mabuti rin iyon. Mga kabataan naman kasi, magkasama ng madalas, magkaroon ng pagmamahalan. Hindi naman huli ang engagement. Tatay, ang pamilya G ay isa sa pinakamayayamang pamilya sa Beijing. Bakit mo ako pinigilan? Natapusin ang sasabihin ko. Huwag magmadali. Mabuti ang makapag-asawa sa pamilya G. Ngunit kung hindi kayo magiging masaya pagkatapos ng kasal, di sasaktan namin ang buhay mo. Pwede munang magkasama at magkakilala. Kung mayroon kayong tunay na pagmamahalan, saka na mag-engage. Gusto mo talaga si Lin Yuxin. Hindi mo ako gusto. Hindi ba sinabi ni CEO G na ngayon ay darating para manligaw? Bakit umuwi na lang? Siya ay iba sa babaeng naaalala ko. Nagbago na kasi siya dahil lumaki na. Masarap na lunchbox. Pinakamasarap sa Beijing. Mura at masarap. At mayroon pang runway show ng boy band. Tanggal. Kuya, sama ka dito. Kuya, tingnan mo, ang excited na titig ni Shinshin. Titiisin mo ba na malungkot si Shinshin? Yung bumibili ng lunchbox namin, pwedeng manood, isang tao. 5 minutong fashion show ng mga gwapo. Bibili ako ng 10. Kakainin mo ba lahat? Ay uwi ko, ilagay sa ref, ilang araw ubos na. Para lang manood ng gwapo, no? 20 para sa akin. Yaman, yaman. Ang sikat na si Ginoong Lin. Narito pala at nagfa-fashion show. Ginoo, gusto mo bang manood ng fashion show? Bakit? Mayroon akong isang napaka-pamilyar na pakiramdam. Hinahanap ko siya. Bakit nandito si Mr. G para kumain sa ganitong lugar? O baka naman, sawa ka na sa mga mamahaling pagkain? Gusto mong maranasan ang buhay ng ordinaryong tao? Hindi ko inaasahan. Ang mataas na si Mr. Lin. Dito magfa-fashion show. Para mangakit ng mga customer. Bahala si Mr. G sa sasabihin. Pero ang kapatid ko, wag mong gagalawin. Kahit na sa negosyo, may kompetisyon, hindi ako magiging hamak para gawin yon sa iyong pamilya.
Bukod dyan, sa aking kakayahan, kaya ko bang galawin ang pamilya Lin, ang nangungunang negosyo sa Beshi? Ready na ang baon nyo. Hoy, kuya. Kilala mo ba ang amo? Hindi ko kilala. Kilala ko. Ito si Mr. G. Siya ang amo ko. Ah, amo pala ni kuya. Sasabihin ko kay mama. Lagyan natin ng 2 karne ang baon ni Mr. G. Oy, si Lin Yuxin yan, di ba? Bakit ka nagbebenta ng baon dito? Ito ba yung sinabi mong peking anak ng Shen? Oo nga eh. Ang kayamanang ninakaw at inagaw ay babalik din sa isang araw. Tingnan mo, ngayon, bumabalik ka sa hirap. Peking anak ng Shen. Hindi ba si Shen Kero ang sumagip sa akin? Siya nga. Ano ang ginagawa mo rito? Siyempre, pupunta ako para makita kung komportable ka sa pamilya Lin kung maayos ang kalagayan mo. Nag-aalala ako sa'yo kaya pumunta ako. Umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Ate, bakit ka nagmamadaling paalisin ako? Ilang araw lang ang nakalipas. Ako ay anak pa ng pamilya Lin. Bakit ngayon bigla kang nagbago ng ugali? Ikaw ang naghangad ng kayamanan. Nang malaman mong ikaw ay anak ng pamilya Shen, binaliwala mo ang maraming taon ng pag-aalaga sa'yo. Hindi ka man lang nagpaalam, bumalik ka agad sa pamilya Shen. Ako ay tunay na prinsesa ng pamilya Shen. Ngunit maraming taon akong nagdusa sa pamilya Lin. Sino ang nakakaalam kung kayo ba ang nagpalit ng mga bata noon para mapabuti ang buhay ng sarili ninyong anak? Bakit ba kami nag-alaga ng isang walang utang na loob na tulad mo? Ma, huwag kang magalit. Hindi natin kinaiinggitan ang yaman ng pamilya Shen. Ang mahalaga ay magkakasama ang pamilya. Maalikabok dito. Miss Shen, mas mabuting umalis ka na. Kuya Chushu, bakit nandito ka? Miss Shen, ang ganda ng mood mo. Kakagaling ko lang sa pamilya Shen para pag-usapan ang kasal natin sa mga magulang mo. At ngayon, kasama mo naman ang binatang Liu na naglalandian. Hindi, Kuya Chuksu, nagkakamali ka. Magkaibigan lang kami ni Liu. Wala talaga. Miss Shen, kung ano ang relasyon mo kay Liu, wala akong pakialam. Paalam. Kuya Chuchu, Siya ba si Ji Chushu? kasalanan mo ito, gusto mo akong isama. Ngayon, nakita ako ni Kuya Chuksu. Kung hindi ako makapagpakasal kay Kuya Chuksu, wag na kayong magtulungan ng pamilya Shen at Liu. Saan po kayo pupunta ngayon, Ji? Bumalik sa opisina. At suriin ang kapatid na babae ni Linzie, pagkalipas ng 2 oras, gusto kong makita ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Opo. Naku, anak ko, anong nangyari sa'yo? Sino ang nagpaiyak sa'yo? Sabihin mo kay mama, aayusin ko siya. Dahil sa inyo lahat, pinilit ninyo akong makipagkita kay, anong pangalan? Mr. Liu, nakita ni Kuya Chushu. Ngayon, hindi na ako pinapansin ni Kuya Chushu. Sige, sige. Ipapaliwanag ko para sa'yo. Ma, itong litrato. Bakit may peklat? Itong litrato ay litrato ni Xingxin noong nasa ospital siya. Hindi rin alam kung anong nangyari sa batang iyon, noong gabing iyon. Pagbalik, may mahaba siyang sugat sa braso. Nakakatakot. Baka isang araw, babalik si ate para kunin ang mga gamit niya. Mas mabuti pang ako na ang mag-ayos para sa kanya. Ang bait talaga ng Kero natin. Ang peklat na ito ay ang natanggap ni Lin Yuxin noong iniligtas niya si Kuya Chugsu, ang peklat na iniwan. Nakumpirma na ba? Si Miss Lin ay ang batang napagkamalan ng pamilya Shen. Kamakailan lang siya bumalik sa pamilya Lin. Kaya si Lin Yuxin ang tagapagligtas ko. Hindi pa ito nakumpirma. Panahon na para patunayan, kung mayroon ba siyang peklat sa kamay. Magaling talaga si Xingxin. Karapat-dapat na anak ng pamilya Lin. Oh, at least hindi siya tulad ni Kero na mahilig sa mayayaman. Isang mabuting bata. Miss Shen, ito. Kailangang eksakto sa peklat na ito. Kung may pagkakamali kahit kaunti, matatanggal ka agad. Naiintindihan mo ba? Lin Yuxin, ang posisyon bilang Mrs. G ay dapat sa akin. Mr. G, nandito ka na naman. Ano ang gusto mong kainin ngayon? Kahit ano, basta mayroon. Ma, pumili pa ng ilang putahe para kay Mr. G. Salamat Mr. G sa madalas na pagbisita. Tingnan mo, maraming customers ang pumupunta para makita ka, kaya pumupunta sila sa aking tindahan. Wala yon sa akin. Dahil magaling magluto si Miss Lin, at masarap ang kanyang luto, kaya naaakit ang mga customers. Mr. G, napakayaman mo. Dapat may personal kang chef sa bahay. Hindi masaya kumain mag-isa. Dito, nakakausap pa kita. Medyo nakakaawa si Mr. G. Kung gayon, Mr. G, lagi kang pumunta.
Bibigyan kita ng 20% discount sa susunod. Medyo kakaiba si Mr. G. Araw-araw sa ating tindahan, wala ba siyang trabaho? Talaga, pinaghihinalaan na niya si Lin Yuxin. Hindi dapat si Chuksu matuklasan ang peklat sa kanyang braso. Kung hindi, ang posisyon bilang Mrs. G. Ah, anong ginagawa mo? Hindi ba siya? Sino iyon? Ate, okay ka lang ba? Kanina lang ako dumaan dito. Nakita kitang muntik ng matumba. Buti na lang nandito si Kuya Chushu. Kung hindi, matapon sana ang sabaw sayo. Baka magkapeklat ka ng malaki. Saan nanggaling ang peklat mo? Itong peklat. Ay nakuha ko to noong bata pa ako aksidente. Bakit? Mali ba ang hinala ko? Ang sumagip sa akin ay si Shenkero. Kuya Chushu. Ah, wala. Paano siya nagkaroon ng parehong peklat sa akin? Miss Lin, okay ka lang ba? Wala, salamat, Mr. G. Kung hindi dahil sa iyo, Mr. G, bubuhos sana ang mainit na sabaw na ito sa mukha ko. Kaya naman, gaya ng sinabi ni Shenkero, masisira ang mukha ko. Yusin, okay ka lang ba? Kasalanan ni Mama, abala sa pagluluto. Hindi kita naalagaan. Ma, okay lang ako. Tingnan mo, ayos naman ako. Anong ginagawa mo dito? Kuya, Okay ka lang ba? Ewan ko kung bakit si Miss Shen at Mr. G ay nagpakumbaba para pumunta sa lugar na ito para hiyain ang pamilya Lin. ako, Mr. Lin, nagkakamali kayo. Pumunta ako rito dahil masarap ang luto ni tita, masarap bumalik lang ulit. Mr. Lin, hindi naman kailangang mang-insulto ka. kuya bumisita lang ako kay nanay. Anong karapatan mong tawagin siyang nanay? Kuya, bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Nakikita ko kasing nahihirapan kayo. Gusto ko kayong tulungan. Hindi na kailangan. Pinahahalagahan namin ang intensyon mo, Miss Shen. Pero kung gagawan mo ng masama si Xingshin, kahit isang kusing hindi kami nagpapaapi ng pamilya Lin, Miss Shen, isipin mo ng mabuti. Kuya, noong ako'y nasa pamilya Lin, mahigpit ang iyong disiplina sa akin. Bakit nang bumalik si Lin Yuxin? Sobra mo naman siyang binibigyang pansin. Dahil si Xingshin ay iba sa iyo, hindi siya maarte o mapagpanggap, at hindi rin niya sasaktan ang nag-alaga sa kanya ng 20 taon mga magulang na umampon magsasabi ng masasakit na salita. Kuya, okay lang ako. Huwag kang magalit. Tama, para sa ganyang tao, hindi worth it. Ikaw, kasalanan ko ito, Kuya Chuksu. Akala ko lang mahirap ang pamilya Lin, sina tatay at nanay Lin. Pinaghirapan akong palakihin. Gusto ko lang magpasalamat. Itong card ay pinadala ni na tatay at nanay para kina tatay at nanay Lin. At ibibigay din ang tindahan sa sentro ng lungsod sa pamilya Lin. Dahil sa pagmamalaki ni Lindsay, tiyak na hindi tatanggapin. Magpanggap lang para isipin ni Kuya Chuchu na mabait ako. Ang pera ng pamilya Shen ay Sinasabi mo bang binigyan tayo ng pamilya Shen ng isang tindahan? At binigyan din ng malaking pera ang ating pamilya. Mukhang may pagmamahal pa rin si Miss Shen sa kanyang magulang. Tama si Gigi. Ang pagmamahal ni Miss Shen ay napapanahon. Xingshin, kung gusto mo ng tindahan, kaya kitang bigyan ng kuya. Bakit kukunin mo pa ang sa pamilya Shen? Kuya, ito ay libreng bigay ng pamilya Shen sa atin. Wala naman mawawala kung tatanggapin. At saka si Shenkero ay napakawalang utang na loob. Ipalabas natin ang galit ng mga magulang natin. Sabi mo may isa pang tindahan, di ba? Nasaan ang titulo ng lupa? Lin Yuxin, ang kapal ng mukha mo. Hindi ba totoo ang sinabi ni Miss Shen? Siyempre totoo. Mamaya, ipapadala ko na ang kontrata sa pamamagitan ng katiwala. Sige, ingat sa pag-alis. Kuya Chuksu, hintayin mo ako. Kuya, tingnan mo siya. Lin Yuxin, huwag kang magyabang. Parang nakakuha si Singsin ng pera ngayon. Ang saya naman. Oo, malaking pera iyan. At ang lalagyan ng pera ay may pangalang Shen Kero. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo kay tatay, Xingshin, huwag kang gagawa ng masama, ha? Huwag kang maniwala kay kuya. Pumunta si Shenkero sa tindahan ngayon. Sabi niya,
Magpapasalamat daw siya sa pag-aalaga ng pamilya Lin. Hindi lang pera ang binigay. May malaking tindahan din siyang ibinigay. Kaya ako, pinagbigyan ko siya. Sa tingin mo, Shingshin, sa tingin mo ba na mahirap tayo? Kaya ang maliit na pera, sobra niyang ikinatuwa? Kasalanan mo at ni nanay ang masamang plano. Sa tingin ko, ang ugali ni Shingshin ay hindi naman siya mahilig sa pera kaysa sa pamilya. Bakit pa natin siya susubukan? Kuya, tatay, kahit nakuha na natin ang tindahan, pero hindi ako masyadong marunong sa pagpapaganda. Kuya, nagtatrabaho ka naman sa construction site. Tatay, maganda ang paningin mo. Tulungan niyo akong bantayan. Walang problema. Bahala na sa akin. Ipaubaya mo na sa amin ito. Huwag kang mag-alala. Sige, tutulong na ako kay nanay sa pagluluto. Ziyu, napakabuti talaga ni Shingshin. Mula nang bumalik siya sa pamilya Lin, nakita niya ang kalagayan ng pamilya Lin. Hindi siya nagreklamo. Sa tingin mo, noong una, sinabi kong susubukan si Shingshin. Mali ba iyon? Tatay, sa akin. Malaki ang potensyal ni Shingshin. Tama lang nasubukan siya. Pero si Shingshin ay hindi si Shen Kero. Maaari kang mapanatag. Tama ka. Sa kaarawan ni Shingshin. Ipapakita natin ang tunay na pagkatao ni Shingshin sa lahat. Para malaman nila na anak si Shingshin ng pinakamayamang tao. Nanay, ito ba ang tindahan natin? Naliligaw ba tayo? Ito ang sa atin. Pasok ka at tingnan. Ang mga kuya mo at ang tatay mo ay naghanda ng kung ano para sa iyo. Shingshin, gusto mo ba, Shingshin? Gusto ko, pero kuya malamang hindi ito mura. Saan mo nakuha ang pera? Ito ay mga lumang materyales mula sa construction site. Ang amo, naisip niyang masisira lang kung iiwan. Kaya pinauwi niya sa akin. Okay lang, basta gusto mo. Shingshin. Kung may oras, kailangan nating imbitahan ang amo sa ating tindahan para pasalamatan siya ng maayos. Huwag mo nang alalahanin yan, Shingshin. Ako na ang bahala. Pribadong kusina ni Lin, sinulat ni Suming. Peke, para magmukhang maganda. Dahan-dahan, mag-ingat, huwag masira. Kuya, ano ito? Buksan mo at tingnan. Siguradong magugustuhan mo. Ito ay, Ito ay ayon sa malaking espada na kopya ng eksakto. Paano? Maganda ba ang regalo ko? napakatotoo ng peking ito. Bobo, syempre totoo ang mga ito. Pinagkakaitan ang pugad ng ibon at naglalakad ng mayabang. Bakit ka narito, Tita Shen? Walang kwentang bagay. Bilang ampo ng pamilya Shen, naglakas loob kang mang-blackmail sa pamilya Shen? Okay ka lang ba, Sinsin? Sa ilalim ng sikat ng araw, ang pamilya Shen ay naglakas loob na manakit sa lansangan. Ang yabang ng pamilya Shen. Ninakaw man o dinaya, ang pag-aari ng pamilya Shen ay dapat tanggapin. Hindi siya pinatay, maawain na ang pamilya Shen. Si Kero ay mabait ang puso, ngunit hindi kami madaling apihin. Mas mabuti para sa pamilya Lin na ibalik ang pera at ang tindahan. Kung hindi, sisirain namin lahat. Sa tingin ko, ang negosyo ng pamilya Lin ay hindi magtatagal. Pinalaki ninyo ako ng 20 taon. Hindi ba ninyo alam ang aking pagkatao? Sinabi sa akin ni Kero na ang bawat isa sa pamilya Lin ay sakim, kumuha ng pera, gusto pa ng tindahan, wala ganoong magandang bagay sa mundo. Kung marunong kayo, ibalik ang kontrata ng tindahan sa pamilya Shen. Kung hindi, walang makakaalis sa inyo ngayon. Tingnan mo ng mabuti. Ito ba ang tindahan ng pamilya Shen ninyo? Ang tindahan ng pamilya Shen ay nasa tabi. Paano naging posible ito? Malinaw na sinabi sa akin ni Kero. Ano ang sinabi sa iyo? Na ako, Lin Yuxin, ay sakim, hindi ko kinaya ang hirap ng buhay sa pamilya Lin, pinilit siyang magbigay ng pera at tindahan. Ngayon, ibinalik na sa tunay na may-ari. Wala na akong utang sa pamilya Shen. Ang pinuno ng pamilya Song ay nagdala ng bahagi ng Kunhua Hotel upang batiin si Miss Lin Yuxin sa pagbubukas ng kanyang bagong tindahan. Miss Lin, di ba? Ito ang pinuno ng aming angkan. Espesyal na para batiin si Miss Lin sa pagbubukas ng kanyang negosyo, ay nagdala kami ng regalo. Pakiusap, tanggapin niyo ito, Miss Lin. Ako, Kung pipirmahan lang ni Miss Lin, ang hotel sa tapat ng tindahang ito ay sa inyo na, Miss Lin. Imposible ito! Ang pinuno ng Angkang Song, paano makikilala si Lin Yuxin? At paano niya ibibigay kay Lin Yuxin ang ganito kalaking regalo? Ang Kunhua Hotel ay ang pinakamataas na klaseng hotel sa Beixi. Isang bahagi ng stock ang taunang kita ay mahigit 100 bilyon. Paano naman posible ito? May pagkakamali ba? Sino po ang babaeng ito? Ako ang may bahay ng Angkang Shen. Noong huling taunang pagpupulong, ako at si Assistant Song ay nagkita na. Hindi ko alam kung si Assistant Song ay may alaala pa ba sa akin. Maraming tao.
Paano ko maaalaala ang isang maliit na Shen Corporation? Bukod pa riyan, ang shares na ito ay espesyal na inutos ng aming pinuno na dalhin ko at ibigay sa inyo. Sinusubukan mo ba ring pagdudahan ito, President Shen? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay ang buong Angkang Lin ay pawang mga taong hindi kagalang-galang. Paano sila makakilala ng Angkang Song? Mayroon bang pagkakamali dito? Maglakas loob na sabihin na ang bahay ng pinakamayamang tao ay mga taong walang kwenta. Tanga ba ang taong ito? May trabaho pa akong gagawin. Naibigay na ang regalo. Ginoong Lin at Miss Lin, aalis na ako. Ang tanong ng babaeng ito ay nasagot ko na. Kung hindi pa rin kayo naniniwala, tanungin nyo na lang ang pinuno. Ang pakikipagtulungan sa Lin Group ay biyaya ng aming pamilyang Song mula sa maraming taon, munting regalo. Sana ay huwag mong itakwil, Ginoong Lin. Kung gusto mong magbigay-ibigay mo sa aking kapatid na babae ang isang hotel, Ang Kunhua Hotel ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang pamilyang Song ay hindi basta-basta magbibigay ng shares ng hotel kay Lin Yuxin. Baka naman si Lin Yuxin ay nakipag-flirt kay Ginoong Song. Kung gayon, dapat ay may bahagi ang pamilyang Shen sa mga shares na ito. Ano Tio Shen at Tia Shen? Hindi pa kayo umaalis. May problema pa ba? Lin Yuxin, ang galing mo ah. Kung hindi ka pinalaki ng pamilyang Shen sa loob ng 20 taon, paano ka magkakaroon ng pagkakataon na makipag-flirt sa puno ng pamilyang Song? Ang mga shares na ito, dapat ay may bahagi ang aming pamilyang Shen. Tama, si Kero ay marunong magpasalamat. Pinalaki ka ng pamilyang Shen sa loob ng 20 taon. Hindi mo naman ibibigay kahit ang munting shares na ito sa pamilyang Shen, di ba? Ang sinabi ni Assistant Song ay napakalinaw na ano ang kinalaman nito sa inyong pamilyang Shen. Ang Kunhua Hotel ay dapat sa aming pamilyang Shen. Ito na ang kabayaran sa 20 taon mong pag-aalaga sa amin. Basta ibigay mo ang shares ng hotel sa pamilyang Shen pagkatapos, wala nang utang na loob sa isa't isa. ang pamilyang Shen ay walang hiya. Una, sinabi ninyo na pinilit ng pamilyang Lin si Shen Kero. Pagkatapos, nagbigay kayo ng pera at tindahan ngayon. Gusto ninyo si Shinshin na magbayad ng utang na loob sa inyo. Hindi ko talaga maintindihan. Tumahimik ka. Kinakausap ko ang aking anak na ampon. Anong karapatan mong sumingit? Dahil kung galitin mo ang aking kapatid na babae, kaya kong ipawalang bisa ang pondo ng mga investor sa pamilyang Shen. Ikaw, kaya mo ring ipawalang bisa ang pondo ng mga investor sa pamilyang Shen? Sino ka ba sa akala mo? Ipawalang bisa ang pondo ng pamilyang Shen at ipaalam sa iba pang malalaking investor na mag-withdraw din sila. Tapos na ba ang drama? Mag-withdraw pa? Hindi mo ba nakikita kung anong klaseng pamilya kayo? Mga tao, dakpin siya. Ano? Ang Lin Group ay nag-withdraw na? Sige, babalik ako agad. Babaeng hamak. Hintayin mo ako. Eto ang tindahan na ito. Gumagamit sila ng ipinagbabawal na sangkap sa pagluluto. Kami ay mula sa Bureau ng Market Regulation. May nag-report na sa inyong tindahan gumagamit ng ipinagbabawal na bagay. Kailangan naming pumasok at suriin. Lin Yuxin, sa pagkakataong ito, tapos ka na. Gusto mo ba? Kung gusto mo, kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Kung gagawin mo ito, ang card na ito ay sa'yo na. Ang gawaing ito siguradong gagawin ko ito ng maayos para sa iyo. Tiyak na makukulong ang babaeng iyon nang hindi bababa sa 3 taon. Hindi. 5 taon. Kuya, pakiramdam ko, may mali sa bagay na ito. Bilisan mo at tingnan kung may problema sa CCTV. Natatakot ako. Sa panahon ng inspeksyon, bawal pumasok ang sinuman. Baka may nagkasala na may takot? Gusto niyang sirain ang ebidensya. Siyempre, hindi. Natatakot baka may nag-set up. Natagpuan. Totoo nga na gumamit ng ipinagbabawal na bagay. Ang bagay na ito, kapag kinain, ay nagiging adik. Kapag sobra, ay maaaring mapanganib ang buhay. Sino ang legal na kinatawan dito? Di ba si Miss Shen yon? Ay, bakit narito rin si Miss Lin? Ako iyon, pero hindi akin ang bagay na ito. Hindi ko rin ito ginamit. Para sa negosyo mo, naglakas loob kang gumawa ng ganitong krimen na napakasama. Dalhin na ang taong naglalagay sa panganib sa mga customer sa kanilang buhay at kaligtasan at alisin na. Miss Shen, sa tingin mo ba ang pamilya Shen mo sa Northern City ay makapangyarihan sa lahat? Sinabi ni Yuxin na hindi sa kanya ang bagay na ito. Hindi mo ba narinig, Miss Shen? Bukod dito, ang tindahan ni Shingshin ay may naka-install na CCTV. Hindi ikaw ang magpapasya kung ano ang totoo. Ang mga ebidensya at saksi ay narito na. Hindi naman ako magpaparatang kay Miss Lin, di ba? Bukod dito, ang bagay na ito ay hinanap ng mga tauhan sa mismong tindahan ni Lin Yuxin at natagpuan. Ibig mong sabihin, inihanda ko ito ng maaga? Sigurado ako na hindi ito akin. Kung maaari, gusto kong tingnan ang CCTV.
Anong silbi ng pagtingin sa CCTV? Malinaw ang ebidensya. Lin Yuxin, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Sige, sugurin na. Tigil. Siya iyon. Kuya Chuksu, bakit ka nandito? Iyan ang dapat kong itanong sa'yo. Hindi ba lagi mong sinasabi na masama ang trato sa iyo ng pamilya Lin? Sinasaktan ka raw nila. Bakit ngayong nagbukas ang private kitchen ng pamilya Lin, ay pumunta ka pa para magbigay ng regalo? Kahit masama ang trato nila sa akin, pinalaki nila ako sa loob ng 20 taon. Kailangan kong bayaran ng utang na loob. Kaya, pumunta ako. Kaya, isinukli mo ang kabutihan ng kasamaan? Hindi. Paano ako magiging ganoong tao? Kuya Chushu, nagkakamali ka. Kung nagkakamali ba ako, malalaman natin sa CCTV. O sa bagay na iyon, tiyak na may naiwan itong fingerprint. Paano kung i-verify natin ang fingerprint? Lin Yuxin, may naka-install ka bang CCTV dito? Oo. I-check ang CCTV. Bakit nawala ang CCTV? Baka gusto mong sirain ang ebidensya ng krimen, kaya pinatay mo ang CCTV. Sapat na ang ebidensya. Miss Lin, pakisamahan kami. Teka. Wala ang CCTV, pero tiyak na may fingerprint sa bagay na iyon. Assistant Son, o... Kuya Chushu, nandito na ang ebidensya. Kailangan pa bang i-verify ang fingerprint? Para maiwasan ang sinadyang pag-frame, sinira ang CCTV. Sasabihin pa niya na ako ang nagudyok. Narito rin si Kuya Chushu. Kung gayon, ang kasal ko at ni Kuya Chushu. Kuya Chushu, baka may naiinggit sa Lin's private kitchen. Dahil sobrang sikat at sadyang pinagbintangan tayo, ang guwardiyang ito. Baka isa lang siyang ipinadala ng kakumpetensya ng Lin's private kitchen. Ngayong malinaw na ang lahat at walang kinalaman si Lin Yuxin, baka pwede na nating kalimutan ito. Huwag na nating sirain ang pagkakasundo. Kanina, noong malapit na nila akong dalhin, hindi ganyan ang sinabi ni Miss Shen. Gusto niya akong makulong. Ngayon, bigla namang lumabas si Miss Shen at sinabing huwag sirain ang pagkakasundo. Baka si Miss Shen ang may gusto akong idamay, kaya sadyang may inutusan para ireklamo ako. Lin Yuxin, ano bang sinasabi mo? Tama na. Kung may nag-frame o wala, malalaman sa investigasyon. Lahat ng narito ngayon, kailangan magpa-fingerprint. Miss Shen, tulungan niyo ako. May mga magulang at anak akong inaalagaan. Hindi ako pwedeng makulong. Ano bang sinasabi mo? Wala kaming kinalaman dito. Tumayo ka na. Miss Shen, ibabalik ko ang pera niyo. Pakiusap, iligtas niyo ako. Kuya Chushu, makinig ka sa akin. Lin Yuxin, huwag kang masyadong mayabang. Maghintay ka lang. Bakit ako tinutulungan ni Ji Chushu? Natakot ka ba, Sinshin? Hindi. Nag-iisip lang ako. Bakit ako tinutulungan nitong si Ji Chushu? Ang sama ng loob ni Shen Kero. Nangangahas siyang gawin yon. Shinshin, mag-ingat ka palagi. Matatakot ba ako sa kanya? At saka, marami akong kuya na nag-aalaga sa akin. Hindi ako takot. Kuya Chushu, hindi talaga gaya ng iniisip mo. Kuya Chushu, buksan mo ang pinto. Alice. Dahil lahat sa babaeng iyon na si Lin Yuxin, Hindi halata dati. Si Miss Shen ay magaling manira ng tao. Magaling siya. Ang taong ito na masama ang ugali, kahit na siya ang nagligtas sa akin, hindi siya karapat-dapat maging may bahay ng pamilya G. Si Lin Yuxin naman, sa ganitong sitwasyon, kalmado pa rin. Interesting. Si Miss Lin ay napakabuting tao. Matalino at maingat. Siya ang karapat-dapat kay Boss Gi. Kung ang nagligtas sa akin, si Lin Yuxin sana. Kero, kumusta ang pakikisama mo kay Mr. G nitong mga nakaraang araw? May sinabi ba siya? Kailan nating pag-uusapan ang engagement? Chu, sinabi ni Kuya Chuchu. Pagkatapos ng birthday, pag-uusapan na ang wedding date. Hindi man lang makapasok sa kumpanya ng G. Mag-engage pa raw? Kero, ang aming pamilya ay umaasa na lang sa pag-asenso ni Mr. G. Pinaghirapan ka naming mahanap. Huwag mo kaming biguin. Sa ilang araw, birthday mo na. Tandaan mong yayain si Mr. G. Sige, huwag kayong mag-alala, Mama at Papa. Kumusta? Kuya Chushu, naalala mo ba ako? Ako si Shen. Lahat dahil sa babaeng iyan na si Lin Yuxin. Hindi kita hahayaang maginhawa. Ang event ay nakabook na, walang ibang tao ang pinapayagan. Alam mo ba, kung sino kami? Ako ang magdiwang ng birthday ko dito. Lumayas ka na. Wala akong pakialam kung sino ka.
Ang alam ko lang, ngayon ay kaarawan ng bunsong anak ng pinakamayaman sa North City. Ang event ay inbook ng pinakamayaman. Walang pwedeng pumasok na walang invitation. Balita ko, ang pinakamayaman ay may 5 anak na lalaki. Bawat isa ay pambihirang tao. Kung si Kero ay makakakuha ng isa maging manugang ng pinakamayaman, kung gayon, ang pamilyang Shen ay wala ng problema. Ngayon ay kaarawan din ng anak ko. Parehas na araw ng anak ng pinakamayaman. May connection din. Tingnan mo, pwede bang magbigay ng pagkakataon? Papasukin kami. Kumakain ako sa pamilyang Lin, kaya natural na nagtatrabaho ako para sa kanila. Walang ibang tao ang pinapayagan. Ikaw, Secretary Lee, dumating ka na. Anong nangyayari? Ang mga taong ito ay walang imbitasyon. Kahit anong sabihin, ayaw umalis. Ngayon ko na sila papaalisin. Ang nasa tabi ni Shenkero, marahil sila ang mga magulang na nag-alaga sa binibini. May utang na loob sila sa binibini sa pag-aalaga. Hindi dapat sila saktan ng basta-basta. Hindi na. Papasukin sila. Kuya talaga, sabi niya dadalhin ako para mag-birthday. Pero hindi ko na alam kung nasaan siya. Nakakainip dito. oy, hindi ba ito si Lin Yuxin? Ano? Kakakuha mo lang ng maraming pera sa akin. Kulang pa ba? Nagsuot ka ng walang tatak na damit? At gusto mong mangakit ng mga mayayamang binata dito para maging mayamang asawa? Pumunta ako rito ngayon. Dahil sinabi ni kuya na dito ako mag-birthday. Huwag kang gumala sa harap ko. Nakakadiri. Ikaw? Sinasabi ko sa'yo, ngayon, dito ay ang pinakamayaman na kaarawan ng kanyang anak na babae. Mas mabuting umalis ka na agad. Huwag mong dungisan ang mga mata ng anak ng pinakamayaman. Ang kaarawan ng anak ng pinakamayaman. Hindi sinabi sa akin ni kuya. Natakot ka na ba? Kung natakot ka, bakit hindi ka pa umalis? Ikaw dapat ang umalis. Oy, hindi ba ito si kuya? Foreman? Nakakapasok na rin sa mga ganitong lugar? Talagang isang pamilya ng pulubi? Nang aabuso kayo sa pamilya ng pinakamayaman. Sa tingin ko, sawa na kayo sa buhay. Pamilya Lin. Ang nangaabuso ay ang pamilya Shen, hindi ba? Hindi ko matandaan. Ang pamilya Lin namin ay nagbigay ng imbitasyon sa pamilya Shen. Sila ba ang pamilya Lin na pinakamayaman? Narinig ko na, ang pamilya Lin ay nagpapalaki ng mga anak mula sa baba, kaya kakaunti lang ang nakakita sa mga tunay na mukha ng mga anak ng pamilya Lin. Malamang ang mga kontrata dito ay pinapangasiwaan ni Kalihim Lee. At narinig ko rin na ang mga anak ng pamilya Lin ay pawang mga natatanging tao. May kanya-kanya silang negosyo, at ang bunsong anak na babae ay mamamana lang ang ari-arian. Napakaraming taong may apelidong Lin. Nanirahan ako sa pamilyang iyon sa loob ng 20 taon. Alam ko, paano sila magiging pinakamayaman? Mga kababayan, sigurado ako na ang 2 taong ito ay ginagamit lang ang pangalan ng pamilya Lin para manloko. Napalitan ako noong bata ako, nanirahan sa pamilya Lin ng 20 taon. Kung ang pamilya Lin ay pinakamayaman, paanong hindi ko iyon alam? Tama, nagsaliksik din ako. Ang pamilya Lin ay hindi naman talaga mayaman. Huwag kayong magkamali ng tao. Baka magalit ang tunay na pinakamayaman. Lin Yuxin, mukhang nababaliw ka na sa pera. At nandito ka pa ng gagansyo. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Ang pamilya Shen. Masyado kang seryoso, Ginang Shen. Ako si Lin Yuxin ay ang katulong ninyo sa loob ng 20 taon. Paano ko kayo madadamay? Ano? Shin, ganyan pala ang trato sa iyo ng pamilya Shen? Bakit hindi mo kailanman sinabi? Kung ganoon, hindi na natin kailangan magpakita ng konsiderasyon. Tama na, nagpapakatotoo ka na yata. Nasaan ang mga gwardiya? Palabasin ninyo ang 2 mandarayang ito na nagpapanggap na mayaman. Ginoong G, ang iyong tagapagligtas ay hindi talaga si Miss Shen. Ano? Noong nakaraan sa braso ni Miss Shen ay may parehong peklat tulad noong panahong iyon. Ngunit nag-imbestiga ako ng palihim at natuklasan na noong bata pa si Miss Shen, wala siyang record sa ospital. Sa halip, kamakailan lang siya nagkaroon ng record sa trauma. Habang sinusuri ang mga record, aksidente kong natagpuan ang record ng pagkabata ni Miss Lin na tumutugma sa iyong timeline noong panahong iyon. Pumunta agad sa bangkete. Opo. Kung sino man ang sumulong, hindi na siya kailanman kukuning empleyado ng pamilya Lin at ititiwalag sa industriya.
Bakit hindi ka galawin? Dahil kontratista ka lang sa obra. Ako si Shen Kero, isang prinsesa. Kayo, maliit na pamilya. Lin, anong magagawa ninyo sa akin? Sige, atakehin. Tigil. Tagapamahala, ang dalawang ito ay nagkunwaring bilyonaryo ng loloko rito. Palayasin mo sila agad para hindi madungisan ang paningin ng bilyonaryo. Ano may nagpanggap na anak ng bilyonaryo? Ibig bang mamatay? Lumabas na kayo? Sigurado kang papalayasin mo kami. Ano bang hindi ka sigurado, tagapamahala? Sa tingin ko, itong dalawang tao, gustong samantalahin ang kaarawan ng anak ng bilyonaryo, gustong mangakit ng mayamang binata, guguluhin ang handaan ng anak ng bilyonaryo. Sa tingin ko, mas mabuting palayasin na sila ngayon, bago dumating ang bilyonaryo at sisihin ang hotel. Kung ayaw lumabas, pwede naman. Sa tingin ko maganda ang miss na ito. Kung hahayaan ang babaeng ito na sumama sa akin ng isang gabi, hayaan ko kayong manatili dito. Makikita ninyo ang kaarawan ng anak ng bilyonaryo kung gaano ito karangya. Ano sa tingin mo? Lin Yusin, dumating na ang pagkakataon mo. Bakit hindi mo pa sakupin? Oo nga, ang pinuno ng pamilya Song, kahit maraming pera, pero matanda na, baka hindi kanya mapasaya. Ang tagapamahala na ito ay mas bata at nagtatrabaho sa ilalim ng bilyonaryo. Kung sasama ka sa kanya, mamumuhay ka sa karangyaan at kayamanan. Umatapang kang titigan ang kapatid kong babae? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Pumatapang kang manuntok sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Ang taong ito ay pumatangging manuntok ng tagapamahala ng hotel. Kahit na tagapamahala ng hotel lang siya, pero tagapamahala siya sa grupo ng bilyonaryo. At saka, ang bilyonaryo ay magkakaroon dito ngayon ng handaan para sa kaarawan ng kanyang anak. Ibig sabihin, ang tagapamahala na ito ay paborito ng bilyonaryo. Bakit siya nangangahas? Sa tingin ko, ang binatang ito ay nagalit sa bilyonaryo ngayon. Ngayon ay nagalit din sa tagapamahala. Hindi siya makakalabas sa pintuan ng hotel na ito. Lee Yuxin? Bakit hindi mo siya pigilan? Titingnan mo lang. Sa ilalim ng ilong ng bilyonaryo, sinuntok niya ang tauhan ng bilyonaryo. Karapat-dapat siyang paluin. Sige, matigas ang ulo. Simula ngayon, ikaw at ang pamilya Shen namin ay wala ng kaugnayan. Na-offend ninyo ang pinakamayaman ngayon. Huwag niyong asahan na aayusin ng pamilya Shen ang problema ninyo. Hindi ko kailanman naisip na ang pamilya Shen ay makatutulong sa akin. Dati, sa loob ng 20 taon sa pamilya Shen, wala akong nakitang naitulong nila sa akin. Ngayon, huwag na nating asahan. Ako si Lindsay. Kung ano ang ginawa ko, ako ang mananagot. Hindi ko kailangan ng pamilya Shen. At saka, ano ba kayong pamilya Shen? Karapat-dapat ba kayong magyabang sa harap ko? Nadisiplina ni Kuya ang mga tao. Umalis na tayo, kung pwede. Kapag dumating ang pinakamayaman, ano ang gagawin natin kung na-offend natin siya? Shingshin, huwag matakot. May paraan ang kuya mo. Tagapamahala, kung hindi mo aaksyonan ng dalawang ito, mga taong peke ang pagkakakilanlan, kapag nagalit ang pinakamayaman, kaya mo bang panagutan ang resulta? Mga tao, itali ninyo ang dalawang ito. Itapon sa basement. Natakot kayo, di ba? Kung natakot, papatulugin niya ako ng isang gabi. Makakalimutan ko na ang lahat. At hindi ko sasabihin sa pinakamayaman ang ginawa ninyo ngayon. Ano sa tingin nyo? Panaginip mo yan. Lahat, lusob. Tigil. Si Secretary Lee ay isang paborito ng pinakamayaman. Sa mga nakaraang taon, kahit anong proyekto, ang pinakamayaman ay hindi nagpakita. Lahat ay pinangasiwaan ni Secretary Lee. Tiyak na alam ni Secretary Lee kung sino ang pinakamayaman. Kahit sino, hindi iyon ang tao. Tingnan mo siya, wala siyang itsura ng pinakamayaman. At saka, para makamit ng pinakamayaman ng tagumpay hanggang ngayon, tiyak na nasa edad 50 pataas siya. Paano siya magiging ganyan bata? Secretary Lee, sa wakas nandito ka na. May 2 tao dito na nagpanggap na pinakamayaman at anak niya. At insulto pa nila ang pinakamayaman. Papatalsikin ko sila at pinagtangkaan pa nila akong saktan. May ganyang nangyari? Secretary Lee, hindi mo alam kung gaano sila kayabang. Kami sa pamilya Shen, ang alam na alam ang background ng pamilya nila. Yung lalaki, siya ay foreman lang sa construction site. Yung babaeng kasama niya ay pumunta rito para lang makaakit ng isang mayamang binata. Sa kaarawan ng anak ng pinakamayaman, ganyan pa sila kawalang galang. Dapat silang palayasin na may palo ng batuta. Oo, dapat silang palayasin. Narinig mo ba? Secretary Lee ay ang kanang kamay ng pinakamayaman. Sinabihan niya kayong lumabas. Bakit hindi pa kayo umalis? Ang sinabi ko? Kayo ang dapat lumabas. Pakiusap. Tumahimik ang lahat. Ang pinakamayaman ay dumating na. Ngayon,
ating anyayahan ang pinakamayaman ng Norte City na umakyat sa entablado. Salamat sa lahat sa pagdalo sa bunsong anak kong babae sa kaarawan ni Lin Yuxin. Kaya pala ang pamilya Lin ay talagang mayamang pamilya. Bakit noong narito ako, itinalaga nila ako? Kung alam ko lang noon. Miss Lin, hindi ko talaga alam na kayo ang pinakamayaman ng prinsesa ng pamilya Lin. Nalinlang lang ako ng mga ito. Dahil lahat sa kanila. Itinalaga ninyo ako sa loob ng 20 taon? Ang sama ninyo ng puso. Ikaw mismo ay hindi nakapasa sa pagsubok. Noon, minahal ka namin ng sobra, pero ikaw, ayaw sa mahirap, gusto sa mayaman. Nang marinig mong mayaman ang tunay mong pamilya, Shen, bigla mo kaming sinigawan ng masasakit na salita. Lahat ito ay kasalanan mo. Ang pamilya Shen ay nag-alaga kay Lin Yuxin ng 20 taon, ang pag-aalaga na ito ay dapat may kapalit. Kami ang nag-alaga kay Lin Yuxin sa loob ng 20 taon, ang pamilya Lin ay mayaman, kaya dapat ay pasalamatan ang pag-aalaga sa loob ng maraming taon. Inalagaan namin si Lin Yuxin ng mabuti. Mula sa maliit na sanggol hanggang sa siya ay lumaking maganda. Lahat ito ay dahil sa pamilya Lin. Hindi namin hihingi ng sobra. Ibigay lang sa amin ang 2/3 ng yaman ninyo. Wala pa akong nakitang walang hiya na tulad mo. Tulong? Ano ang gagawin ninyo? Ako ang nag-alaga sa inyong Miss Lin sa loob ng 20 taon. Paano ninyo ako magagalaw? Lin Yuxin, titingnan mo lang ang iyong ina na hinahamak ng ganito? Ina, kayo ay hindi karapat-dapat. Ang mga nangyari noong nakaraang araw, malinaw pa sa aking alaala, bakit kailangan ako ni Mr. Shen at ni Mrs. Shen sa harap ng maraming tao. Ulitin ninyo, paano ninyo ako hiningan ng pera at ang tungkol sa paghingi ng tindahan sa pamilya Lin. Wow, ang lala naman. Ang kapal ng mukha ng pamilya Shen na humingi ng pera sa pamilya Lin. Talagang hindi ka panipaniwala. Matagal ko nang naririnig na hindi maganda ang asal ng pamilya Shen. Hindi ko inaasahan na ganito pala kakadiri. Tama, meron pa akong kasal kay Chuksu. Kapag nakasal na ako kay Chuksu, titingnan ko kung paano siya magmamayabang sa harap ko. Bakit kailangan ninyong maging napakatindi sa inyong mga salita? Lahat naman tayo ay nagtatrabaho sa Beishi. Madalas tayong magkita, mag-iwan ng konsiderasyon, para hindi awkward sa susunod na magkita tayo. Tama ba, kuya? Ang pamilya Lin at ang pamilya Shen, wala nang dahilan para magkita, palabasin sila. Lin Yuxin, huwag kang magyabang chuchu. Mag-engage na kami. Kahit sumuka ka sa selos, walang silbi kahit dugo. Alam ba ninyo kung sino kami? Ang tapang ninyong itulak kami. Sino sa Beishi ang mas malaki kaysa sa pamilya Lin? Wala akong pakialam kung sino kayo. Umalis na kayo agad. Kung mananatili pa kayo rito, paghahampasin namin kayo ng patpat. Nanay, huwag kang mag-alala. Wala yun. Kahit itakwil tayo ni Lin Yuxin. Meron pa akong kasal kay Chuksu. Basta makasal ako kay Chuksu. Tama, Kero. Ikaw pa rin ang tagapagligtas ni Ji Chuchu. Kailangan niyang bayaran ang utang na loob na ito. Kailangan mong mahigpit na hawakan ang puso ni Ji Chuchu. Pagkatapos ng kasal ninyong dalawa, tingnan natin kung paano pa sila magmamayabang. Lin Yuxin, ang sama ng loob na ito, tatandaan ko. Turno mo na. Boss Lin, talaga namang naengkanto ako. Boss Lin, ako na ang bahala sa taong ito. Kaarawan ng binibini ngayon. Samahan mo siyang mabuti. Kuya, natatakot ba kayo na baka maging katulad ako ni Shen Kero, na isang taong naghahangad sa yaman, kaya naman ako itinago ninyo? Xing-Xing, tayo ang may sala sa bagay na ito. Ngunit ang pagpapalaki ng pamilya Lin sa mga anak ay nakatuon sa pagsasarili, hindi sinasadya ng mga magulang na itago sa iyo. Xing-Xin, huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Mabuti ka. Ito ang aking bunso, Lin Yuxin. Si Xing-Xin ay hindi lumaki sa amin. Ngayon ay bumalik na siya. Inihahanda kong ibigay ang pinakamalaking kumpanya ng pamilya Lin kay Xing-Xin upang patakbuhin. Tatay, hindi ko kaya. Wala pa akong karanasan sa pagpapatakbo ng kumpanya. Natatakot ako. Tutulungan ka ng kuya mo, huwag kang mag-alala. Oo, sa mga bagay sa negosyo, tutulungan ka ng kuya na asikasuhin. Xing-Xin, walang kwenta ang kuya mo. Marunong lang kumita ng pera. Ang card na ito ay para kay Xing-Xin. Kung hindi na sapat, humingi ka ulit kay kuya.
Shin, ito ang regalo ko sa iyo sa kaarawan. Isang entertainment company. Kung gusto mong manood ng gwapo sa hinaharap, pumunta ka sa kumpanyang ito. Ikalawang kuya, ikaw ba talaga ang best actor na si Linji? Ang tanga ko talaga, hindi ko napansin. Ang ikalawang kuya mo sa mga nakaraang araw para maranasan ang buhay, nagpalit ng tuluyan ng anyo, kaya hindi kasalanan na hindi mo siya nakilala. Si Shinshin ang pinakamamahal na anak ng pamilya Lin. Hindi dapat siya apihin ni Numan. Ang ikatlong kuya naman ay magbibigay sa iyo ng 2 bodyguard. Simula ngayon, kayo ang bahalang magbantay sa binibini. Kung may mangyaring anumang pagkukulang, dalhin ninyo ang inyong ulo sa akin. Singsin ito ang regalong inihanda ni nanay para sa iyo. Ang bracelet na jade na imperial na ibinigay ng lola mo kay nanay. Maputi ang balat ni Singsin, siguradong maganda ito sa kanya. Diyos ko, nananaginip pa ako. Ji Chuchu, bakit siya nandito? Bakit ka nandito? Narinig ko na ngayon ang kaarawan ni Miss Lin. Dumating ako para batiin ka sa iyong kaarawan. At para sa naunang hindi pagkakaintindihan, humihingi ako ng tawad kay Miss Lin. Sobra naman kayo, GG. Noong nakaraang pribadong kusina ng Lin, kayo ang tumulong. Naniniwala akong kayo ay isang matapat na tao. Sa totoo lang, ako pa ang may utang na loob sa inyo. Kung gusto niyong magpasalamat, ililibre ninyo ako ng pagkain. Hindi ako mapili sa pagkain. Kahit ano pwede. Ay, Baka tinutulungan mo si Shenkero para manggulo. Iyon ay isang hindi pagkakaintindihan lang. Walang relasyon ako sa pamilyang Shen simulat sa Paul. Maligayang kaarawan, Miss Lin. May gagawin pa ako sa opisina. Uuna na ako. Hindi ba ito ang itinuturing na pambansang kayamanan na kwintas na pinag-aagawan sa auction? Ang regalong ito ay napakamahal. Hindi bagay kay Shinshin, di ba? Si Miss Lin lamang ang karapat-dapat sa napakamahalagang kwintas. bakit kapag tinitignan ko siya, parang may familiar na pakiramdam? Parang may nakita na akong katulad niya dati. Assistant Son, bakit nandito ka pa sa ganitong oras? Gusto ba akong makita ni Kuya Chushu? Inutusan ako ng presidente para maghatid ng mga bagay at para magbigay ng ilang bilin kay Miss Shen. Si Chuksu talaga. Hindi naman kailangang magmadali sa engagement. Gabi-gabi na. Pinapagod pa si Assistant Son. Baka nagkakamali kayo, President Shen. Pinapunta ako ni President G para kanselahin ang engagement kay Miss Shen. Ano? Gusto nang makipaghiwalay ni Chuksu sa akin. Bakit? Baka may misunderstanding. Si Kero ang nagligtas kay Chuchu. Bakit bigla ang makikipaghiwalay? Tanungin na lang si Miss Shen. Naihatid ko na ang sinabi ni Mr. G. Ito ang kabayaran ni Mr. G para kay Miss Shen. Sana ang pamilya Shen ay huwag magkalat ng chismis sa harap ng iba at sirain ang reputasyon ni Mr. G. Paalam na. Tiyak na si Lin Yuxin iyan. Tiyak na siya at si Chuksu ay nagsalita ng kung ano-ano. Wala kang kwenta. Sa loob ng 20 taon, hindi mo man lang natuklasan na ang pamilya Lin ang pinakamayamang pamilya. Kung natuklasan mo ng mas maaga, ngayon ang ari-arian ng pamilya Lin ay nasa ating mga kamay na. Ang pamilya Lin ay nag-iingat sa akin na parang magnanakaw. Paano ko malalaman na ang pamilya Lin ang pinakamayaman? Sige, ngayong gabi luluhod ka rito ng maayos. Hanggat hindi ko sinasabi, huwag kang tatayo. Lin Yuxin? Hindi kita pakakawalan. Ate Kero, napag-isipan mo na at gusto mo nang pakasalan ako. Huwag kang magpatawa. Ngayon, gusto kitang kausapin tungkol sa isang magandang balita. Siguradong matutuwa ka. Anong magandang balita? Si Lin Yuxin pala ang panganay na anak ng pamilyang Lin. Mr. G, ano ang gusto mong kainin? O kaya, mag-order na muna tayo. Naalala ko, Miss Lin, hindi ka ba mahilig kumain ng silantro? Paano niya nalaman na hindi ako kumakain ng silantro? Miss Lin, huwag kang magtaka. Matagal nang magkaibigan ang kuya mo at ako. Kaya alam ko, umorder na tayo. Ano? Sabi mo si Lin Yuxin, ang panganay ng pamilyang Lin? Oh, kunin mo lang si Lin Yuxin at yayaman ka. Pero ang pamilyang Lin ang pinakamayaman. Paano nila ibibigay ang kanilang prinsesa sa akin? At saka... Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano mo siya makukuha. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon.
May mga tauhan ako sa mga waiter dito. Mamaya, ihahain ng waiter si Lin Yuxin at si Ji Chushu ng red wine at may espesyal na sangkap ang alak. Ito ay para sa iyo. Nasa katabi mong kwarto ako. Bukas ng umaga, tatawag ako ng mga reporter at pagkatapos, natural kang magiging manugang ng pinakamayaman. Enjoy po kayo. Nagpapasalamat ako sa tulong ni Mr. G noong nakaraan. Kung hindi, baka masira ang reputasyon ng Lin's Private Kitchen. Mr. G, cheers! Shenkero, binigyan na kita ng pagkakataon, pero kung gagawin mong target si Lin Yuxin, hindi ako magpapakita ng awa. Ako. Bakit parang masama ang pakiramdam ko? Lin Yuxin, Ang init ng pakiramdam ko, lasing ba ako? Ngayon, tayo na ang bahala. Kung magtagumpay, ikaw na ang manugang ng pinakamayaman. Kailangan mong sulitin ang pagkakataong ito. Wala kang dapat ipag-alala. Sanay na akong mag-party sa gabi. Siguradong aalagaan ko si Lin Yuxin ng napakaalwan. Chushu! Sa wakas, magkasama na tayo. Shenkero, ikaw ang may kasalanan nito. Sobrang ganda. Mula ngayon, ako na ang manugang ng pinakamayaman. Walang katapusang yaman at karangyaan. Sino? Ikaw. Paano mo? Bakit kayo kumpiyansa ni Shenkero at nagplano kayo laban sa akin at kay Sinshin? Ginoong G, makinig ka sa akin. Hindi ko talaga intensyon na manloko sa iyo at kay Miss Lin, si Shenkero. Siya ang pumilit sa akin na gawin ito. Gusto mo bang magbayad sa iyong kasalanan? Basta pakawalan mo ako, Mr. G. Gagawin ko ang lahat. Pumunta ka sa kabilang kwarto. Ano ang gusto ni Shenkero na gawin mo kay Lin Yuxin? Gawin mo iyon sa kanya. Ngayon ang pamilya Shen ay target ni Ji Chushu. Kung makikipagtalik ako kay Shenkero, tiyak na madadamay ako ng pamilya Shen. Liu Xiao, mukhang ayaw mo yata. Gusto ko, ano man sabihin ni Mr. G, gagawin ko. Sige, pumunta ka na. Huwag kang mag-isip ng daya. Maglalagay ako ng tao sa labas ng pinto. Kung walang mangyari, alam mo ang paraan ko. Tulad ng dati. Walang ingat sa lahat. Ang init ko. Lin Yuxin. Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan ako. Sino ako? Ji Chuchu. Anong nangyari? Bakit nagmamadali ka? Linying di mensahe ito mula kay Miss. Sabi niyang dalhin mo ang mga reporter para hulihin sila sa akto. Sa wakas, naalala na ako ng mabuti kong kapatid. Tara, ipaalam sa mga reporter sa kabisera, kung hindi sila darating, hindi na nila maaaring iulat ang aking balita. Paano yung shooting ngayon? Kahit gaano kalaki ang langit at lupa, mas mahalaga ang bagay ng aking kapatid na babae. Tara. Maaari nang ipaalam kay Mr. Shen. At ang asawa ni Mr. Shen ay darating na. Sabihin na lang na si Mr. G at si Shenkero ay nasa loob. Opo. Pinapunta ako ni Miss Shen para sabihin sa inyong dalawa. Nakuha na niya si Mr. G. Ngayon, nasa hotel silang dalawa. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo. Si Miss Shen, sinasabi na dapat agad pumunta si Mrs. Shen sa hotel para palakihin ang issue. Sa ganitong paraan, kahit ayaw pakasalan ni Mr. G si Miss Shen, kailangan niya itong pakasalan. Mrs. Shen, dapat pumunta kayo agad. Tara, ngayon na. Si Kero talaga, marunong. Nakapag-imbita na ng mga reporter. Mahirap na para kay Ji Chushu na hindi managot. Presidente G, paano mo nagawa ito kay Kero? Kero ikaw, isang dalagang dalisay. Ganito na lang nawasak. Paano ka na makakapag-asawa? Presidente G, dapat kang managot kay Kero. Kung hindi, hindi na ako mabubuhay. Presidente G, ako ba? At si Ji Chuksu? Nanay, si Kuya Chugsu at ako ay tunay na nagmamahalan. Pumayag ka na sa kasal namin ni Kuya Chugsu. Mabilis, kunan nyo. Ito ay isang malaking balita.
Lin Yushin Lin Yushin. Kahit ikaw ang tunay na tagapagligtas ni Ji Chushu. Pero ano naman, ang posisyong Mrs. G ay akin lang. Presidente G, ngayong ganito na kayo ni Kero, at maraming tao, wala ka nang magagawa para tumanggi. Lumabas ka na. Ang dalawang pamilya natin, sa harap ng mga reporter, ay mag-usap na tungkol sa petsa ng kasal. Si Kero lang ang anak naming babae. Kung hindi mo bibigyan ng karapatan si Kero, kami ay hindi na mabubuhay. Sinsin gising ka na. Naglakas loob kang lokohin ako. Kapag nalaman ng mga kuya ko, hindi ka nila palalampasin. Ikaw ang pumilit sa akin. May ebidensya ako. Ano? Ako ang bahala sa'yo. Talaga? Dahil ako ang pumilit sa'yo, siguradong pananagutan kita. Huwag kang mag-alala, pag uwi ko ay sasabihin ko kay mama at papa ang tungkol sa atin. Bigyan kita ng titulo. Paano ako biglang? At paano? Lahat tayo ay niloko ni Shen Kero, dapat si Liu Xiaohui ang nandito. Gamit ang aking malakas na determinasyon, nagising ako at pumunta para iligtas ka. Hindi ko inaasahan na ikaw ay. Tigil. Huwag mo nang sabihin. Masaya ako na binigyan ako ni Shinshin ng titulo, pero hindi pa ito ang oras para magdiwang. Kailangan na nating kausapin ang maliit na demonyo. Medyo gwapo naman. Sulit. Imposible to. Paanong nandito ka? Hindi ba dapat nasa kuwarto ka ni Lin Yuxin? Paano? Lakas ng loob mong dayin si Zinzin. Nasaan si Zinzin? Dahil alam ko na ang iyong plano ng maaga. Para sa posisyon ng Ginang G, gumamit ka ng mga maruruming paraan. Shen Kero, hindi mo ba iniisip kung karapat-dapat ka umupo sa posisyong iyon? Kuya Chushu, makinig ka sa akin. Shen Kero, ikaw mismo ang nagplano. Ngunit ikaw pala ang nahuli sa sarili mong bitag. Ito ay kasalanan mo. Lin Yushin, ikaw, di ba? Ikaw ang nagserap sa akin. Huwag mo ihalin tulad ang iba sa iyong karumihan. Ano ang gusto mong makuha, at ano naman ang gusto mong sirain? Ikaw lang ang nakakaalam. Sinsin, huwag kang magalit, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Wala sa kanila ang makakatakas. Inagaw mo ang aking linya. Shen Kero, sarili mong gawa. Dalhin sa pulisya. Ipakiusap sa pulisya. Wala ng pamilya Shen sa Beishi. Kuya Chushu, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Mula noong araw na dayain mo ako, dapat mong isipin na ikaw. At ang pamilya Shen ay dapat na parusahan. Ito pala ang pakiramdam na may nagpoprotekta sa'yo. Ganyan pala yung pakiramdam. Bah. Anong ginawa mo kay Zinzin? RG, hindi ganyan ang iniisip mo. Bitawan mo na. Zinzin, huwag kang makialam. Ngayon, tuturuan ko siya ng leksyon. Ako ang pumilit kay Ji Chushu. Ano? Zinzin. Sabi mo ikaw ang pumilit sa kanya? Pareho kaming nilagyan ng droga ni Shen Kero. Si Ji Chushu ay dumating para iligtas ako. Pero ako, kailangan kong panagutan si Ji Chushu. Tatay, nanay, ano ang opinyon ninyo? Tama si Shinshin. Dahil si Shinshin ang nag-initiate, dapat nating panagutan si Ginoong G. Tay. Musen, umupo ka. Sa harap ng bisita, nag-iingay ka. Ano ba yung itsura mo? Xiaoji, may bawal ka bang pagkain? Ako na ang magluto para sa iyo. Wala. Kumakain ako ng kahit ano. Salamat po, tita. Bakit nakaupo pa kayo diyan? Tulungan na ninyo ang nanay ninyo sa pagluluto. Nanay, kilala ko si Ji Chuk-su. Kahit na herbal medicine iyon, hindi maaaring pilitin siya ni Shinshin. Sa tingin ko, iyong batang lalaki mula sa pamilya G ay nagkagusto kay Shinshin, kaya't pinili niyang magkamali. Posible iyon. Pero sa tingin ko, si Shinshin, tungkol sa batang lalaki mula sa pamilya G, ay parang may interes din. Napansin mo rin, di ba? Pero sila'y nag-iisip na sila'y tanga.
Iniisip na niloloko ng batang G ang kapatid mo. Sa tingin ko, pareho silang may gusto sa isa't isa. Ang kapatid kong si Linzie ay dapat na alagaan sa bahay habang buhay. Paano natin basta-basta ibibigay sa batang G? Ang tao ay tatanda sa huli. Kapag wala na kayong lahat, sino ang magpoprotekta sa kapatid mo? Sa tingin ko, magaling ang batang G. Sobrang alaga niya sa kapatid mo. Sapat na iyon. Hindi kakabahan si Sinsin, ayaw mo na yatang panagutan ako. Sino ang kabado? At isa pa, ako'y isang maginoo. Ang salita ng maginoo ay hindi na mababawi. Pananagutan kita. Ito si lolo ko. Magandang araw po, Lolo. Kamukha mo ang isang kakilala ko. Ano ang pangalan mo? Lolo. Ako si Lin Yuxin. Ikaw ang apo niya. Lumaki ka na pala. Apo kanino? Nakalimutan kong sabihin, magkakilala ang lolo ko at lola mo. Hindi ako pumayag sa kasal na ito. Ang pamilya Jiang ay napaka-importante. Bakit mo hindi pakasalan ang dalagang Jiang? At ngayon, may dala kang ibang babae. Anong klaseng babae? Ang babaeng pumunta sa kama ng aking ama, wala pang 3 buwan pagkamatay ng aking ina, si Jiang Ziyuan. Walang hiya. Anong sinasabi mo? Siya ang stepmother mo. Tama na. Tuwang-tuwa ako sa magiging manugang na ito. Kung ayaw mo, umalis ka at huwag tumingin. Mukhang ang relasyon ni Chushu sa kanyang mga magulang ngayon ay hindi masyadong maganda. Chuchu kailan mo balak pakasalan si Yuxin? Nagaantay na si Lolo na magkaapo. Lolo, gusto ko na ring magpakasal agad, pero si Yuxin. Okay lang sa akin. Si. Lolo G, binisita kita. Oy, Getong, kailan ka bumalik galing ibang bansa? Maupo ka. Hindi kaya ito ang kababatang kaibigan ni Chushu? Wala akong interes sa kanya, magtiwala ka. Lolo G, sino po itong babae? Ay, sa sobrang tuwa ko, nabulol na ako. Ito ang kasintahan ni Chushu. Kumusta? Ako si Lin Yuxin. Ako si Jiang Getong. Ako ang panganay na anak na babae ng Angkan Jiang at kababatang kaibigan din ni Chuchu. Wow, nagsisimula na siyang magbigay ng hamon sa akin. Alam ko, sinabi sa akin ni Chuksu. Sana si Miss Jiang ay mag-ingat sa pagsasalita, huwag mong ipagkamali ang fiancé ko. Sige, gabi na. Lautang, ihain na ang pagkain. Isang babaeng hindi kilala, naglakas loob, makipag-agawan sa akin para kay Chushu. Teka, ipapakita ko sa iyo kung gaano ko kakilala si Chushu. Ako at si Chushu, ang tunay na magkapares. Lolo G, ito ang paborito ninyong braised pork. Kumain pa kayo. Aha, buti na lang naalala mo, anak, ang paborito kong kainin. Hindi tulad ni Chushu na pilyo. Halos hindi umuwi sa buong taon. Sinabi sa akin ni Ji Chushu. Si Lolo G ay may 3 highs. Ito si Jiang Getong, sinasadya magbigay ng braised pork kay Lolo G. Malinaw na ginagawa niya ito para takutin ako. Lolo, mayroon kang 3 highs. Ang braised pork na ito, dapat konti lang kainin. Si Lolo G ay nagkagana na kumain. Ganyan mo ba siya aabalahin sa pagkain? Ano ang pakay mo? And. Tama na. Humph. Chukshu, huwag kang magalit. Si Miss Lin ay hindi pamilyar sa pamilya G. At syempre, hindi rin kilala si Lolo G. Sabi ko, tama na. Pumunta ka sa bahay ni G bilang bisita, hindi sumusunod sa mga patakaran ng pamilya G, at saka sinisira mo ang relasyon ko at ng aking kasintahan. Ano ang iyong intensyon? Chushu, pasensya na. Kanina, nagkamali ako ng sinabi. Humihingi ako ng tawad. Matagal ko nang hindi nakita si Lolo G, at naalala ko na mahilig si Lolo G sa braised pork. Hindi ko naisip ang aspetong iyon. Hindi naman tatanggapin ni Ji Chuksu, di ba? And, Si Shinshin ay nagseselos, kawili-wili. Chukshu, ito ang mga paborito mong pagkain. Kain ka na. Tapos na. Oo, ikaw muna kumain. Pagkatapos mong kumain, magdadagdag ako para sa iyo. Butler Tang, pakainin mo ito kay Old Huang. Si Old Huang ay. Ang asong bantay ng pamilya G. Ji Chuchu, huwag kang masyadong sumobra. Ako ba ang sobra, Miss Jiang? Alam naman ni Miss Jiang na si Shinshin ang fiancé ko, pero sa harap ni Shinshin, paulit-ulit kang nangaasar. Ngayon sinasabi ni Miss Jiang na sobra ako. Mahal na mahal kita sa loob ng ilang taon. Hindi mo ba ako pwedeng tratuhin ng ganito? Ngayon, sasabihin ko na ito, kung magpapatuloy si Miss Jiang na mangulit sa akin, at magpanggap na asawa ng pinuno ng pamilya G, mas matindi pa rito, kaya kong gawin. Pero alam mo ba, ako ang lumaking kasama mo? Lahat ay may tamang pagkakasunod-sunod.
Si Lin Yuxin, bakit siya? Sa alituntunin ng pamilya Jiang. Wala bang dangal at hiya? Lolo G, masama ang pakiramdam ko. Mauuna na ako. Getong, pumunta ako ngayon para makipagtulungan sa iyo. Wala akong pakialam na makipagtulungan sa iyo. Ikaw ang stepmother ni Chushu. Noong bata ka, paano mo tinrato si Chushu? Nakita ko lahat iyon. Sa tingin mo, posible ba akong makipagtulungan sa taong hindi gusto ni Chushu? Alam ko kung ano ang gusto ni Miss Jiang. Pero sa ugali ni Chushu, sa tingin mo ba, Miss Jiang, na magbabago ang isip niya, pakasalan ka niya? Mula pagkabata hanggang ngayon, mabuti ako kay Chushu. Naniniwala ako na balang araw, makikita ni Chushu ang kabutihan ko. Ako ang nakakita sa paglaki ni Chushu. Sa tingin mo, Miss Jiang, na mas kilala mo si Chushu kaysa sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Miss Jiang. Dinala ni Chushu si Lin Yuxin sa probinsya, at nagpasya na silang magpakasal, sa makalawa na. Miss Jiang, hindi mo pa ba alam? Anong sabi mo? Totoo bang magpapakasal si Chushu sa babaeng iyon? Baliw ba siya? Ngayon, gusto niyang maging matatag. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya G. Umaasa lang siya sa pamilya Jiang. Paano iyon mangyayari? Nahuli na ang biktima. Sino bang nagsabing hindi? Pero bata pa si Chushu. Maraming bagay na hindi niya ganap na naisip. Pero Miss Jiang, simula bata ka pa, sanay ka na sa mga laro ng mayayaman. Kailangan mong bantayan si Chushu. Kung hindi, ang mga kamag-anak ng pamilya G, maaga o huli, lalamunin nila si Chushu ng buhay. Ano ang plano mo? Sa engagement party, kung hahayaan natin ang babaeng iyon na mawala dahil sa pagtakas sa kasal. Bilang isang kilalang pamilya, ang pamilya G, upang hindi sila pagtawanan ng marami. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Magsusuot ako ng wedding gown at lalabas sa harapan, bilang fiancé ni Chushu. Oo, sa harap ng lahat, mayroon na tayong kasunduan, at nailigtas mo pa ang karangalan ng pamilya G. Sa oras na iyon, ang titulo mong Mrs. G ay sigurado na. Mabuti. Bakit hindi ko napansin noon na ikaw ay napakatuso? Ang pagpapakasal sa isang mayamang pamilya, ang buhay ay hindi madali, dapat may matutunan ka. Miss Jiang, magandang pakikipagtulungan. Ang asawa ni Chushu ay dapat ako. Ang magiging pinuno ng pamilya G sa hinaharap, ay dapat ang anak ko. Maganda ba ako ngayon? Maganda ka naman palagi, Miss. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na tumingin sa akin ng ganyan? Si Chuksu lang ang may karapatang tumingin sa akin ng ganyan. Luhot. Miss, dapat ay isa kang phoenix sa langit. Hindi dapat para sa ganyang tao. Sayangin ang iyong kabataan. Miss, tigilan mo na. Isasama kita pabalik sa England. Mamuhay tayo sa buhay na gusto mo, okay? Ano ang karapatan mong magsalita tungkol kay Chuksu? Tandaan mo, isa ka lang aso na inaalagaan ko. Kung hindi dahil naawa ako sa'yo noon, sigurado akong hindi mo alam kung saan ka nakalibing ngayon. Sa kanyang puso pala. Aso lang ako sa kanya. Wow, ano ba talaga ang inaasahan mo? Makinig kang mabuti sa akin. Ngayon, ang misyon ay dapat magtagumpay. Hindi pwedeng mabigo. Kung mabigo ka, huwag mo na akong makita. Opo. Chukchu, darating ako ngayong gabi para pakasalan ka. Masaya ka ba? Ay, bakit ka nandito? Hindi ko napigilang puntahan ang aking magiging asawa. Singsin. Ang ganda mo. Ano? Hindi ba ako maganda sa ibang araw? Maganda. Gusto kitang iuwi ngayon din. Upang gawin ang tungkulin nating mag-asawa. Ay, may tao sa labas. Sino? Shin. Sabi ko na nga ba, sino ba ang walang modo? Ang aking walang hiya na madrastra. Kahit na madrastra mo ako, mahal din kita ng totoo. Ngayong ikakasal ka na, si Shin ay magiging manugang ko. Bibigyan ko siya ng regalo sa kasal. Hindi ba pwede? Hindi kailangan. Lumabas ka. Ngayong gabi, huwag ka akong papakitaan. Chushu.
Paano mo magagawa ito sa akin? Ilang taon na akong nasa pamilya G. Wala man akong malaking ambag, may ambag pa rin ako. Kahit hindi kita tunay na anak, tinuring kitang tunay kong anak. Tita, huwag naman pong ganyan. Ikaw po ang stepmother ni Chushu. Mula ngayon, pamilya na rin po kita. Si Chushu ay hindi pa maalam. Tinatanggap ko na po ang regalong ito. Salamat po, tita. Si Shinshin naman, siya ang may magandang pag-uugali. Buti na lang ikaw ang napangasawa ni Chushu. Swerte niya. Ang kwintas na ito, isusuot ko sa'yo. Sige, hindi na ako makikialam. Kayo na po ang mag-usap. Lalabas muna ako para maghanda. Mamaya na ang engagement. Marami pa akong kailangang asikasuhin. Ano yan, Chuchu? Ano ang inaalala mo? Yung taong gustong iluklok ang kanyang anak bilang pinuno ng pamilya G ay hindi maaaring maging mabuti. Baka may problema ang kwintas na ito. Ito ay sadyang ipinadala ng stepmother mo. Huwag na nating saktan ang loob niya. At saka, ikaw at ang mga kuya mo, pinoprotektahan ninyo ako. Kahit na may problema, wala siyang magagawa sa akin. Chushu. Ngayong gabi, siguradong mamamatay ka. Iyan si Miss Jiang. Ang ganda niya, pero ang suot niya ngayon, parang sobrang nagpapakapansin. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Miss Jiang na matagal nang engaged kay President G mula pagkabata? Ngayon, si President G ay magpapakasal sa ibang babae, titiisin ba ni Miss Jiang iyon? Kung ganoon, ang ibig sabihin, si Miss Jiang ay pumunta rito para manako ang kasal. Sa tingin ko, ang sitwasyon ay hindi kasing simple ng iniisip natin. Tingnan mo, ang fiancé ni President G ay malalagay sa alanganin. Handa na ba lahat? Ngayong gabi, wala nang Lin Yuxin, si Jiang Getong na lang ang magiging may bahay ng pamilya G. Ito ba ang fiancé ni President G? Bakit sa tingin ko mas maganda pa siya kay Miss Jiang? Kaya pala mas gugustuhin ni President G na huwag kunin si Miss Jiang at pakasalan ito. Hayaan ka naming sumikat ngayon. Pagkatapos ngayong gabi, wala nang taong nagngangalang Lin Yuxin. Dumating si Ginoong G. Lolo G. Lolo G. Ang aming Xingxin. Mas gumanda siya sa suot na damit na ito. Ang gown na ito, si Chuksu mismo ang pumili niyan para sa iyo. Ang aking singsin ay maganda sa kahit anong suot. Siya. Magsisimula na ang engagement party. Chushu, ihanda mo muna si Xingxin. Sinsin, kainin mo muna ito. Malamang matagal ang seremonya. Ayaw nating magutom ka. Ang sarap. Chukshu, Miss Jiang. Sabi ko sa'yo dati, kung si Miss Jiang ay walang hiya at patuloy akong ginugulo, huwag kang magtaka kung hindi ko napapansinin ang pagkakaibigan ng pamilya G at Jiang. Chuksu, pumunta ako para batiin kayo ni Miss Lin ang inyong engagement. Kinalimutan ko na ang nakaraan. Bakit mo ako itinuturing na masama? Miss Jiang, huwag kang magalit. Ganyan talaga si Chushu. Salamat sa pagbati, Miss Jiang. Ang lawak ng dibdib ni Miss Lin. Ito ay para kay Miss Lin. Naway maging matagumpay ang inyong pagsasama ni Chukshu hanggang sa pagtanda. Nabulag ka ba? Pasensya na, Miss Jiang. Hindi ko sinasadya. Okay lang. Kung nadumihan ang damit, magpalit na lang ng bago. Sasamahan kita. Hindi na, kaya ko nang mag-isa. Bilis, magtrabaho ka na. Ah, ganun pala. Magkakampi sila. Ang tagal na. Bakit hindi pa lumalabas si Shinsin? Chuchu, ang proyektong ito, Chushu,
Lolo, sige po, magpatuloy kayo. Bakit hindi pa bumabalik si Shinshin? Mauna na po ako sandali, Lolo. Tingnan ko lang si Shinshin. Shukshu, mahalaga ang proyektong ito. Aalis ka na ba ngayon? Maliit lang na proyekto. Walang mas mahalaga kay Singsin. Ang pinuno ng pamilya G ay hindi dapat magkaroon ng kahinaan. Ji Chushu. Sa bandang huli, natalo ka. Malapit nang matapos ang lahat. Shinsin, nagbihis ka na ba? Sinsin, nasaan si Sinsin? Saan siya pumunta? Hindi ko nakita si Miss Lin. May pumasok na basurero, iyon lang nakita ko. Sa silid na ito, may dala siyang malaking basurahan na itinutulak. Wala na akong ibang alam. Kuya, may problema. Nakidnap si Shinshin. Chuchu, saan ka pupunta? Malapit nang magsimula ang seremonya. Kung may mangyari kay Shinshin, tiyak na ang pamilya Jiang lahat ay mamamatay para kay Sinsin. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay pinalungkot mo si Getong. Kailangan mong mamatay. Getong. Gusto ng taong ito si Jiang Getong. Gusto mo si Jiang Getong. Dahil gusto mo siya, dapat alam mo, ano ang layunin ni Jiang Getong na patayin ako. Maaari mo bang panoorin ang taong mahal mo na pakasalan ng iba? Hindi ako naniniwala na ganyan ka bukas palad. Tumahimik ka. Aminin mo na. Gusto mong pakasalan si Jiang Getong. Matalino ka. Pero ang matatalino ay kadalasang mas mabilis mamatay. Ganyan ka mag-alay ng buhay para kay Jiang Getong, pero itinuturing kanyang piyesa lang. Sulit ba? Ang magmahal ng isang tao, hindi ba dapat ibigay ang lahat para sa kanya? Ang hukay na ito ay para sa akin. Kung mamatay ako, tiyak na mamamatay ka kahit si Jiang Getong ay hindi makakaligtas. Kung ako ay mamatay, si Ji Chushu ay hindi lang papatay sa iyo, kundi pati ang buong pamilya Jiang ay ibabaon. Ipayag mo bang mamatay si Jiang Getong? Dahil sa relasyon ng pamilya Ji at Jiang, hindi magagawa ni Ji Chushu kay Getong ng masama. Ako ang pinakamahalagang babae ni Ji Chushu. Para sa akin, tiyak na lalaban siya ng buong buo laban sa pamilya Jiang. Ang pamilya Ji ay isang siglo gulang na angkan. At ang pamilya Jiang, sa harap ng pamilya Ji, parang isang langgam lamang. Tama ang hula ni Miss Lin. Pero, hindi ikaw ang tunay naming target. Tita Jiang, kahit papaano ay kamag-anak mo si Chushu. Paano mo magagawa yan? Kamag-anak. Galit siya sa akin ng todo. Gusto niya akong mamatay. Ngayon, hintayin na lang nating mang-agat si Ji Chushu. Ang anak ko, ang tanging lehitimong anak ng pamilya Ji. At ang tanging may hawak ng kapangyarihan. Kaya, kayo dalawa mula pa sa simula, ay hindi talaga ako ang target. Ang gusto nyo talaga ay mamatay si Ji Chushu. Tama. Nagkunwari akong sang-ayon kay Getong na patayin ka, para lang mahawakan ng kahinaan ni Ji Chushu. Hanggat nasa amin ka, hindi kami mag-aalala na hindi darating si Ji Chushu. Hindi kayo magtatagumpay. Sigurado ka. Sa loob at labas, naglagay ako ng hindi mabilang na mga pampasabog. Sa isang pindot ko lang ng buton na ito. Lahat sa loob ng 10 milya ay mamamatay. Dumating na. May pulbura sa malapit. Ang hindi ko kinakatakutan ay pulbura. Wala kang alalahanin. Ang mga kapatid ko, ang pag-disarm ng bomba, ay espesyalidad nila. Huwag kang mag-alala, General. Tutuparin namin ang inaasahan. Ililigtas namin si Miss. Kayo muna rito. Papasok ako para tingnan. Sasama ako sa iyo. Hindi pwede. Masyadong pansin ang dalawang tao. Ako muna ang papasok. Kung may mangyari, makikipag-ugnayan ako sa inyo agad. Jiang Ziwan,
Alam kong nandito ka. Lumabas ka na. Chushu, matalino ka pa rin tulad noong bata ka. Nasaan si Singsin? Gusto mong malaman. Kung gusto mong malaman, sumama ka sa akin. Mukhang ikaw ang pinakamahalaga kay Ji Chushu. Para protektahan ka. Handang mamatay siya. Tao. Alam ko na mula pa sa simula, ako ang target mo. Mula nang pakasalan mo ang pamilya G, nagplano ka na para kay Ji Wanfeng. Gusto mong siya ang maging pinuno ng pamilya G. Tama ka. Matatapos na ang lahat ng ito. Gawin na. Pakawalan si Sinsin. Kung kusang loob kang mamamatay, pakakawalan ko siya dahil sa awa. Singsin. Ji Chushu, kung maglalakad ka pa ng isang hakbang, papatayin ko siya. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko, basta pakawalan mo siya. Ang gusto ko ay ang iyong buhay. Ha ha ha. Ngayon, wala sa inyo ang makakatakas. Kapag pinindot ko ang button na ito, lahat tayo ay mamamatay dito. Kuya Chuksu, tumakbo kayo. Huwag ninyo akong intindihin. Ji Chushu, nakikita mo ang babaeng mahal mo sa harap mo, ngunit hindi mo siya kayang yakapin. Masakit, di ba? Ang peklat sa mukha mo ay iniwan para protektahan si Jiang Getong. Sayang, Jiang Getong, itinuring ka lang niyang aso. Pwedeng itapon ka niya kahit kailan. Tumahimik ka. May lugar ako sa puso ni Getong. Nakapagtagal ako sa tabi ni Getong ng mahigit 10 taon. Tiyak na may lugar ako sa puso niya. Kung hindi dahil sa'yo, sana'y matagal na kaming magkasama ni Getong. Ang mahal ni Jiang Getong ay kapangyarihan lamang. Simula hanggang wakas itinuturing ka lang niyang piyesa sa kanyang laro. Tumahimik ka, isa pang salita mo at ako ay... Mamatay kayong lahat. Paano naman? Imposible ito. Kunin ninyo siya. Hindi. Hindi ito maaari. Tiyak na marami akong inilagay na pampasabog. Kapag sumabog ito, magiging abo agad lahat. Isang munting langgam. Maglalaro ng pampasabog sa harap ng general na tagapagtanggol ng bansa. Masyado mo akong minamaliit. Ikaw pala ay... Ang mga nasaktan, si Shin. Hanap-hanap mo ang kamatayan. Sin, okay ka lang? Akala ko hindi na kita makikita pa. Kasalanan ko ito. Sumama rin kami para iligtas si Sin. Bakit hindi ako niyayakap ni Shin? Gutong, ang pamilya ninyong Jiang ay hindi tama. Lolo G, ano ang ibig mong sabihin? Baka alam na ng matandang ito ang tungkol dito. Hindi mo magising ang taong nagkukunwaring natutulog. Mga tao, dakpin ninyo siya. Lolo G, ano po ang ginagawa ninyo? Itinuturing kitang sarili kong apo. Pero gusto mong sa harap ko, patayin ang apo kong asawa. Akala mo ba ako ay bingi at bulag na? Tay, magkaibigan ng pamilya natin at ang pamilya Jiang. Para lang sa isang Lin Yuxin. Makipag-away sa pamilya Jiang, hindi sulit. Tama ang aking desisyon dati. Sa itsura mong yan, paano mo mapapanatili ang malaking pamilya G? Lolo G, tiyak na may nangyari kay Lin Yuxin. Sa halip na para sa isang Lin Yuxin, makipag-away sa pamilya Jiang. Mas mabuti pang ituloy na ang pagkakamali. Hayaang pakasalan ako ni Chukshu. Sa ganito, magsasama ang pamilya Jiang at G. Ang lungsod ng Bei ay magiging atin. Nasa sa atin. Si Chuksu at ang mga tao ng pamilya Lin ay pumunta na. Hindi kayo magtatagumpay. Lolo G, wala kang ebidensya. Paano mo masasabi ng tiyak na may kinalaman ako dito? Matanda ka na. Hindi mo ba iniisip ang kinabukasan ni Chuksu sa suporta ng pamilya Jiang? Magiging maayos ang kanyang landas. Kung isang araw ay mawala ka na, ngayon ay nagalit ang pamilya Jiang. Ang iyong apo ay hindi magiging maganda ang kalagayan. Sino ang sinasabi mong hindi maganda ang kalagayan? Wala akong kinalaman sa nangyari kay Chuksu. Mula bata ako, lagi kitang pinakitaan ng kabutihan. Maniwala ka sa akin. Jiang Getong, ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Ngayon gusto mong umiwas. Huli na. Babae ka lang ng pamilya G. Anong karapatan mong sabihin yan? Ikaw talaga ang nag-udyok sa akin at sinira ang relasyon ko kay Kuya Chuksu.
Dapat kang mamatay. Ang galing ng pag-aawayan ninyo. Walang makakatakas sa inyo. Dalhin ang panganay na babae ng Jiang sa presinto. Mahal, iligtas mo ako. Ginawa ko ito para kay Wanfeng. Si Chuksu ay anak ko rin. Ji Chuksu at Lin Yuxin. Mamamatay kayo ng hindi maganda. Kahit maging multo ako, hindi ko kayo papatawarin. Sinshin, huwag kang matakot. Matatapos na ang lahat. Matagal na tayong hindi nagkita, Tito G. Ikaw pala. Noong una, ikaw na ang pinakamayaman. Pero bigla, nawala ka sa paningin ng lahat. Ngayon, lumalaki ng lumalaki ang Lin Corporation. Nakakamangha ang mga kabataan. Matagal na akong hindi namamahala. Ang Lin Corporation ay pinamamahalaan ng panganay kong anak. Mas mahuhusay pa ang mga anak ko kaysa sa akin. Hindi ko inaasahan na napakalaki pala ng magiging kamag-anak natin. Itong matanda kong katawan ay sobrang pressured, haha. Lolo G, kakampi kita. Ikaw anak, hindi ka pa kasal. Nagbibigay ka na ng pabor sa labas. Ang pagbagsak ng pamilya Jiang at si Chuksu ay manugang ng pinakamayamang Lin. Kung gusto kong maging pinuno ng pamilya Ji ngayon, napakahirap, di ba? Mr. G, ano itong nangyari? Lautang, Sa lumang bahay, may pagkakataon ka bang lasonan si Chuksu? Mr. G, naghahanda ka ba na? ngayon, si Chushu ay sinusuportahan ng pamilya Lin. Pero, ang pamilya Lin ay ang mga inapo ng dating pinakamayamang pamilya Jiang. Kahit na sa mga nakaraang taon, ang mga ari-arian ay nasa kamay ng matandang Jiang, ay nasayang at hindi na kasing dami ng pamilya Ji. Pero kung magsasama ang pamilya Lin at Jiang, magiging mahirap na labanan. Ginoong G, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala dito. Kung hindi niyo po ako iniligtas noon, matagal na po akong patay. Tandaan mo, ang lason na ito ay hindi kailangang pumatay. Hindi naman, anak ko rin si Chuksu. Sapat na hindi siya makagalaw ng mag-isa. Ano ba talaga ang gusto ng katiwalatang? Mapanganib si Ginoong G. Hemp. Sa wakas, hindi na napigilan ng mabuti kong ama. Miss Lin, ito po ang sabaw pampalusog ng tiyan na iniinom ng binata araw-araw. Pinapakuha po ako ng Ginoo para ihatid ito at tiyakin na inumin ng binata. Pumasok po kayo, katiwalatang. Chushu, lumabas ka at uminom ng sabaw. Ang sipag naman ng katiwalatang, pinagod pa ang sarili para ihatid ito sa akin. Utos po iyan ng Ginoo. Sabi niya dapat ubusin ng binata ang lahat para gumaling ang katawan, para magkaroon ng apo ang Ginoo. Wala naman siyang napansin, di ba? Chuchu, may problema ba ang sabaw na ito? Singsin. Mukhang kailangan ko ng tulong mo sa pagkakataong ito. Tayo ay iisa. Ang problema mo ay problema ko. Ang sarili kong tatay ay gusto agawin ang aming pamilya G. Ang posisyon ng pinuno, doon sa sabaw kanina, may nilagay na gamot. Mamaya, magpapanggap akong nalason. Magkunwari kang natatakot at pumunta ka para tawagin si Lolo. Ano? Gusto kanyang saktan? Sinsin, huwag kang matakot. Uminom na ako ng antidote. Hindi ako maaapektuhan ng lason na ito. Naalala mo ang sinabi ko? Oh. Binibini, anong nangyari sa iyo? Si Chuksu, hindi ko alam anong nangyari. Bigla siyang sumuka ng maraming dugo at nawalan ng malay. Kailangan kong puntahan agad si Lolo. Hemp. Hey, ang mabuti kong anak para sa kapangyarihan. Kaya niyang saktan ang sarili niyang anak. Kasalanan ko na hindi ko siya naituro ng tama. Lolo, hindi pa oras para malungkot. Si Chushu ang nag-utos sa akin na tawagin kayo para pag-usapan ang susunod na gagawin. Chuchu, anong nangyari kay Chuksu? Bakit biglang naging ganito? Hindi ba okay siya ilang araw ang nakalipas? Matanda na ako at hindi ko man lang makita na may traitor sa pamilya G.
Kahit ang kaligtasan ni Chuksu ay hindi masiguro. Tatay, hindi maganda na ganito si Chushu na walang malay. Marami pang dapat gawin sa kumpanya. Kailangan ni Chushu ang mga iyon. Ngayon, ganito si Chushu. Mas mabuti pa, ako na muna ang mamahala sa kumpanya. Kapag nagising na si Chuksu, saka na siya ulit mamahala. Sa wakas, lumabas na ang iyong tunay na kulay. Huwag kang magmadali. Sa mga araw na ito, si Shingshin ay kasama ni Chushu at marami na siyang natutunan. Hayaan na si Shingshin ang mamahala sa kumpanya pansamantala. Hindi yan pwede. Ang ibig kong sabihin, si Shingshin ay isang batang babae pa lang. Paano niya kakayanin ang napakalaking kumpanya? Kung hindi, ako na lang ang bahala. Tiyak kong kaya kong hawakan ito. Tama na. Desisyon na ito. Tatay, ako ang tunay mong anak. Kumusta na si Mr. G? Ipinagawa ba sa iyo ni Ginoo na pumalit sa kumpanya? Matagal na akong abala ngunit walang nakuha ang isang tagalabas. Ako ang panganay na anak ng pamilya G. Ang posisyong ito ay dapat na sa akin. Ang ibig mong sabihin ay ipinagawa ni Ginoo kay Miss Lin ang kumpanya? Kayo ang pumilit sa akin. Anak, ito ang huling pagkakataon na ibinibigay ko sa iyo. Kung hindi ka pa natututo bumalik sa tamang landas, kailangan kong maging matigas. Magpadala ng tao para sabihin kay Ginoo na ako ay may malubhang sakit. Puntahan niya ako. May nag-ulat mula kay Mr. G at Ginoo. Anong nangyari? Si Mr. G ay nasa kritikal na kalagayan. Maghanda ng sasakyan. Puntahan natin si Mr. G. Oh. Amo G, darating na ang sasakyan ni Lolo. Nakaayos na ba ang lahat? Opo, nakaayos na. Ngayon, kahit isang lamok ay hindi makalabas dito. Tay, dumating na kayo. Bakit bigla kang nagkasakit ng ganito? Dumating na ba ang doktor? Ano ang sinabi niya? Dumating na ang doktor. Sabi niya, ito ay dahil sa sama ng loob. Kung may hindi pa nalulutas na problema, hindi gagaling. Sama ng loob sa puso. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya G. Tay, alam mo na pala, Hindi pa ako bulag. ako ang iyong tunay na anak na lalaki. Bakit mo ako lalampasan? Ang posisyon ng pinuno ng pamilya G ay diretsyong ibinigay kay Chu Shu. At ngayon, hinayaan mo pa ang babaeng iyon na apelyidong Lin na pansamantalang mamahala sa kumpanya? Saan ba ako mas mababa kay Chu Shu? Akala ko noon alam mo ang iyong kakayahan. Hindi ko inaasahan na hindi mo pa rin nauunawaan. Na-overestimate kita. Bakit mo ako hinahamak? Tingnan mo ang iyong sarili ngayon. Mapagmataas at matigas ang ulo. Walang malayong pananaw. Kung ang G Corporation ay nasa iyong kamay, may pag-asa pa ba ito? Tigil mo na. Kukunin ko na parang hindi nangyari. Iaayos ko ang pag-alis mo sa Beishi. Huli na, tatay, hindi ako titigil. Simula ngayon ako na ang may kontrol ng pamilyang G. Bago yun, kailangan mong manatili rito ng isang araw. Bantayan si Ji Chuksu. Huwag siyang makasagabal sa plano ko. Opo. At saka paalalahanan ang mga shareholder ng kumpanya sa kanilang pangako. Sa pulong ngayon, oras na para kumilos sila. Opo. Bakit hindi pa dumarating si matandang Ginoong G? Si matandang Ginoong G. Baka ngayon ang buong pamilyang G ay biktima na ng pamilyang Lin. Sabihin mo, ang bunsong anak na babae ng pamilyang Lin ay kakasal pa lang kay Ji Chushu, tapos biglang naging Lin ang pamilyang Jiang. Pagkatapos, si Ji Chushu ay nalason. Hindi ba masyadong magkakasabay ang mga to? Tama ka. Ang magiging pinuno nating ito, ang kanyang asawa ay talagang kahina-hinala. Huwag kayong mag-alala kung tayo ay magtutulungan. Ang pamilyang G ay hindi dapat pangasiwaan ng isang bata. Tama, dapat si Gigi ang mamahala o si matandang Ginoong G. Si Lin Yuxin ay walang karapatan. Paumanhin sa lahat. Nahuli ako. Miss Lin,
Hindi bagay sa iyo ang upuang ito, di ba? Habang may sakit si Chushu, ako ang pansamantalang namamahala sa G Corporation. Ano ang mali sa pag-upo ko rito? Kung ang pulong na ito ay sa opisina gaganapin, si Miss Lin ay uupo sa ganoong upuan. Wala kaming sasabihin. Natural. Ngunit ito ay sa lumang bahay ng pamilya G. Ang upuang ito ay para lamang sa pinuno ng pamilya G. Miss Lin, sa palagay ko ay lumalampas ka na. Sinabi ni Lolo G, sa panahong ito, ako ang pinuno ng pamilya G. Imposible iyon. Si Lolo G, paano naging posible? Napapayagang ang isang manugang na hindi pa kasal, maging pinuno ng pamilya G. Tama. Gusto naming lumabas si Lolo G at sabihin sa amin ng personal. Ito ay personal na sinabi ni Lolo G. Naglakas loob kayong pagdudahan ang sinabi ni Lolo G. Miss Lin, hindi naman namin nais na mahirapan ka. Ngunit ang malaking korporasyong ito ng G ay mapapalitan ng may-ari dahil lamang sa ilang salita mo, Miss Lin. Hindi ba ito masyadong padalos-dalos? Oo nga, Miss Lin, kung sinabi mo na, ito ay kagustuhan ni Lolo G, hayaan nating si Lolo G ang magsalita at sabihin sa amin upang mas maging kapanipaniwala. Mga Ginoo, bagamat hindi makadalo si Lolo G, mayroong selyo ng matanda sa kontrata. Ito ay katulad ng presensya ni Lolo G. Oo, narito ang pirma ni Lolo G. Maaari ninyong tingnan ang kontrata. Lin Yuxin, ang lupit ng iyong puso. Nilason mo pa si Chuksu. Tito G, bakit po kayo narito? Kung hindi ako dumating, sasakupin na ng angkan ninyong Lin ang pamilya G. Mr. G, ang ibig ninyong sabihin ay, itong si Lin Yuxin, para masakop ang pamilya G, nilagyan ng droga ang pinuno ng pamilya G. Lin Yuxin, ang kapal ng mukha mo. Ito ay paninirang puri. Ito ay paninirang puri sa pagkatao. Kaya kung manumpa, kung para lamang makuha ang G Group, lagyan ng droga si Chushu, mamamatay ako ng masama. Ano ang silbi ng panunumpa mo? Si Chushu ay anak ko. Ibabahagi ko ba ang kaligtasan ni Chushu para siraan ka? Ikaw talaga, ang buhay ng sarili mong anak, para kunin ang posisyon ng pinuno. Mr. G, anong sinasabi ninyo? Tiyak na si tagapamahalatang. Nakita ko mismo si tagapamahalatang na naglagay ng droga. Kung hindi, dadalhin ko ba si tagapamahalatang ngayon? Mr. G, pinilit ako ni Miss Lin na gawin ito. Itong biyenan ko. Talagang kinalkula lahat. Ngunit sayang. Ngayon, may saksi na. Magpapalusot ka pa ba? Mga shareholder, pakinggan ninyo ako. Ano pa bang sasabihin? Para sa pansariling interes, hindi nag-atubiling siraan ang sarili, ang nobyo at lolo. Karapat-dapat sa kamatayan. Sa tingin ko, si Lolo G, na orihinal na gustong pansamantalang mamahala ng kumpanya, ay si Mr. G. Pamunuan na si Mr. G. Ang aking butihing ama ay kumilos na. Nakaayos na ba ang lahat, Ginoo? Maaari kang umasa. Ang aking mga tao ay ligtas na maghahatid kay Lolo G palabas. Pero para kay Sing Sin, Naniniwala akong kaya ni Xingxin na gawin ito ng maayos. Si Lin Yuxin, para sa kanyang sariling kapakanan, ay nagtangka na saktan ang pamilya G. Patayin siya ngayon din. Sandali. Katiwala Tang, sinabi mo na ako ang nag-utos sa iyo na lasunin si Chuksu. May ebidensya ka ba? Ako. Walang ebidensya. At lumabas para painugin si Miss Lin? Ang tapang mo naman. Sino ang nagsabing walang ebidensya? Katiwala Tang, kapag nagawa mo ng maayos ang bagay na ito, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Lin. Si Lolo G at si Chushu ay may malaking utang na loob sa akin. Hindi ko maaaring tulungan kang lasunin sila. Talaga? Kung gayon, ang iyong pamilya ay sasaktan. Gumamit pa ng AI para gawin ito, ang galing talaga ni Amo G. Ang mga salitang ito ay hindi ko sinabi. Lahat ng ebidensya, tao at bagay ay narito. At magtangka ka pang magsinungaling? Kunin siya. Sandali. Lolo G, bakit po kayo nandito? Hindi po ba kayo? kunin ninyo siya. Binigyan kita ng pagkakataon. Ngunit hindi mo ginamit. Kaya huwag mong sisihin kung magiging marahas ako. Ano ito? Hindi ba't sinabi na si Ji Chushu, na lason ng babaeng iyon? Bakit siya nandito ng maayos? Ito ay bitag. Lahat tayo ay na-set up. Alam mo na ang aking plano mula pa sa simula. Hindi ka pala nalason. Akala ko, may dugo pa tayo. Hindi mo ako gagalawin. Ngunit na overestimate kita. Para sa kapangyarihan, kaya mo ring saktan ako at si Lolo. Yuji, kung wala kang balak na umangat, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Bakit pa kailangan? Tumahimik ka. Ano ang alam mo? Ako ang lehitimong pinuno ng pamilya G. Pero ama, bakit mo ako nilampasan? Diretso mong ibinigay kay Chuchu ang posisyon ng pinuno. Bakit? Dahil sa sarili mong interes. Ginawa mong ang kumpanyang G at ang buong pamilya G na ganito. Si Chuksu ay palaging inuuna ang pamilya G. Ikaw, sarili mo lang ang iniisip.
Wala kang pakialam sa iba. Hahaha. Ngayon, kahit anong mangyari, ako ang magiging pinuno ng pamilya. G. Naglagay na ako ng mga tao sa loob at labas. Walang sino man sa inyo ang makakaalis. Kung hindi ako papayagan na maging pinuno, sama-sama tayong mamamatay dito. Sa tingin mo magagawa mo iyon? Ang mga tao mo ay nasa kontrol ko na lahat. Ama, talaga bang hindi mo pinapansin ang ating pagiging mag-ama? Mula pagkabata, hindi ka nagkulang sa pagkain at damit, ngunit hindi ka pa rin nasisiyahan. Pwede ka namang umasa kay Chuksu at mabuhay ng masaya habang buhay. Ngunit pinipili mo pa rin gawin ang mga ito, mga bagay na labag sa langit at katwiran. Labis mo akong binigo. G, kailangan mo akong iligtas. Ang nanalo ay hari, ang natalo ay tulisan. Sa huli, ako ang natalo. Lolo, ano ang gagawin natin sa kanya ngayon? Matanda na ako, wala na akong pakialam sa maraming bagay. Ikaw na ang bahala. Kung gayon, kailangan naming abalahin si JG. Aayusin ko na may maghatid kay G sa ibang bansa, magpahinga ka na ng maayos sa iyong pagtanda. Chushu. Pasensya na. Wala nang saysay ang pagsasabi nito ngayon, ingatan mo ang sarili mo. Salamat sa iyo ngayon, Kuya San. Ikaw ang fiancé ni Shingshin. Ibig sabihin, kamag-anak ka namin. Hindi kailangan magpasalamat sa pamilya. Ang natitira ay mga gawaing bahay ninyo. Uuwi na muna ako para hindi mag-alala sina tatay at nanay. Shingshin, ang pamilya nating G ay magulo ba? Pasensya na. Hinila kita sa putik ng pamilyang G. Kusang loob ko ito. Dati akong may masayang pamilya, ang aking mga magulang ay napakamahilig sa isa't isa. Ngunit isang araw biglang, nagbago si tatay. Ayaw na niyang umuwi, araw-araw akong nakaupo sa pintuan, hinihintay si tatay. Ang aking ina ay umiiyak araw-araw. Kanino ang pabango sa jacket mo? Sinabi ko na sa iyo, lumabas lang para sa trabaho. Linawin mo sa akin. Kung hindi mo linawin, hindi ka pwedeng umalis. Pagkatapos, namatay ang aking ina. Ilang buwan lang ang lumipas. Ang aking mabuting ama. Dinala si Jiang Ziyuan sa bahay. At may dala pa siyang isang kapatid na lalaki. Mukhang 1 taon lang ang tanda sa akin. Tapos na lahat. Mananatili ako sa tabi mo magpakailanman. Shinshin, ang totoo, nagkita na tayo maraming taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung naaalala mo pa noong bata ka pa, iniligtas mo ang isang batang lalaki sa bangin. Ang kuya na iyon ay ikaw. Ang iyong pink na hair tie ay lagi kong dala. Hindi ko inaasahang itatago mo ito hanggang ngayon. Sa mga nagdaang taon, hinahanap kita. Hindi ko inaasahan na si Shenkero ang pumalit. Kaya naman noong mga araw na iyon, lumapit ka kay Shenkero dahil akala mo siya ang iyong tagapagligtas. Kaya pala noong araw na iyon, gusto mong tingnan ang braso ko kung bakit sobrang nag-alala si Shenkero. Pero bakit sa kanyang braso, may parehong peklat din? Nag-imbestiga ako. Pinagawa niya iyon ang layunin ay para pumalit sa iyo at pakasalan ako. Pero hindi niya inaasahan na titingnan ko ang record ng pagpapagamot noong panahong iyon at hindi sinasadyang natagpuan ang record mo. Nagkamali ka pa rin diyan? Mali ako, Sinsin, huwag ka nang magalit, okay? Kung walang 100 maliit na cake hindi na ako gagaling. Si. Kung gayon, ako mismo ang magluluto gagawa ako ng 100 maliit na cake para kay Singshin. Xiao-san, tingnan mo, napakagandang eksena. Sa wakas, may nag-aalaga na kay Chuchu. Napapanatag na rin ang loob ko. Maghahanda na si Amo G para sa proposal Lolo G. Malapit na kayong magkaroon ng apo. Chuksu. Chuksu. Sun, anong nangyari sa'yo? Bakit sobrang nagmamadali ka? Baka may nangyari kay Lolo G. Miss Lin, huwag mo na akong tanungin. Si Amo G ay nagbili ng espesyal. Hindi ko masabi sa iyo. May nangyari ba kay Chukshu? Miss Lin, huwag mo akong pahirapan. Ano ba talaga ang nangyari? Si Sun ay itinatago sa akin. Hindi, kailangan kong sundan siya. Bakit ang bilis tumakbo ni Sun? Bigla na lang nawala. Si Chukshu din. Ano ba ang itinatago nila sa akin? Sinshin, pakasalan mo ako. Sun, kayo.
Kayong dalawa? Ang singsing na ito ay dinisenyo ko noong umuwi ako. Para sa'yo. Ngayon, dumating na ang may-ari nito. Ako. Hindi pa ako nagpapaalam sa aking mga magulang. Sing-sing. Bakit kayo nandito? Shinshin ngayon, si Chushu ang nag-imbita sa amin para masaksihan ang okasyong ito. Masaya si Mama dahil natagpuan ng aking Shinshin ang nagmamahal sa kanya. Salamat, Mama. Shinshin, huwag kang umiyak. Sa araw na ito na napakahalaga dapat masaya si Shinshin. Tama, Shinshin. Sa ganitong mahalagang araw, hindi dapat umiyak. Kung hindi, pangit sa litrato mamaya. Shinshin, papakasalan mo ba ako? Sumagot ka na, Shinshin. Oo, nabigyan mo agad si Lolo ng apo sa tuhod. Ji Chushu, dapat mong alagaan ng mabuti si Shinshin. Kung maglakas loob kang saktan si Shinshin, ako ang unang hindi magpapatawad sa iyo. Manong, huwag kang mag-alala simula ngayon. Si Shinshin ang hahawak ng pera. Basta bigyan niya ako ng allowance bawat buwan, ayos na. Dapat konti lang ang ibigay ko sa iyo, para hindi ka magkaroon ng iba. Wag na lang para hindi mag-alala at maging selosa si Shinshin. Ang sakit ng dibdib ko sa pagpapakita ninyo ng pagmamahalan. Ako rin. Hahaha.